Welcome to the Narrow Gate Ministry, an online ministry that aims to reach people for Christ through faithfully preaching and spreading the Word of God. Because narrow is the gate, and constricted is the road that leads to life, and there are few who find it. Magandang gabi po sa ating lahat. Nagbabalik po kami muli dito sa live podcast natin sa The Narrow Gate Ministry. Magandang gabi po, Pastor Emil. Magandang gabi, Pastor Derek. Tayo po muling nandito at tatalakay na naman ang panibago pong mga katuruan o personalidad na mayroong dalang aral. Pastor. At ngayon po, ang tatalakay natin at i-expose ay si Apostle Renato Di Carillo. No? Sino po ba si Apostle Renato Di Carillo? Siya po ba ay biblically ay tunay na apostle? Ayon sa kanya pong mga miyembro, sa mga naniniwala niya, nakapalo po sa kanya. Iniklaim po nila na siya ay tunay na apostle dahil sa kanyang mga pagpapagaling, sa mga prophecy daw po na natupad sa kanya. So, yun po itatalakayin natin ngayon. Pero Pastor, bago po ang lahat, kung ano talaga ang meaning o definition po ng apostle ayon sa Biblia, gusto ko po muna na panoorin natin yung claim nila, yung nagsasabi na kung bakit apostle si Carillo, si Renato Carillo. Okay, sige, panoorin natin. Sige po. Bakit daw siya apostle ayon sa kanya? Ayan. Medyo mahaba yata ito. Hindi. And forever. Kaya naman, kung siya ay nagtayo ng mga apostol noon upang manguna sa kanyang iglesia, nagtayo din siya ng mga apostol ngayong huling kapanahunan upang manguna sa body of Christ. Nasasaad nga sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 verse 28, and God has appointed this in the church: first apostles, second prophets, third teachers. At sa aklat naman ng Ephesians chapter 4 verse 11 to 12, and God gave some to be apostles, some prophets, some evangelists, and some pastors and teachers, for the equipping of the saints, for the work of ministry, for the edifying of the body of Christ. Ibig sabihin lamang na hindi makukumpleto ang body of Christ kung walang apostol. Hindi maaaring maging matatag ang pundasyon ng Iglesia ng Diyos kung walang apostol. And Ayun. Yung isa pa. May isa pa eh. muli, bakit apostol si Apostle Renato Di Carillo? Dahil siya ay pinili ng Diyos, mayroon siyang espiritu, karanasan, tawag at pahid ng isang apostol. Siya ay may mandato. Siya ay may pusong katulad ng ating amang sumasalangit. Mahal niya ang body of Christ na mayroong mahal na mayroon ang Panginoong Jesus at tapusin niya ito. Ilan pa nga lamang ang mga ito sa patunay na siya ay totoo. Ayun. So, Mapapansin natin, no, ay sila naman ang nagdi-define kung bakit apostol si Renato Carillo. Ngayon, tingnan natin ang definition ng Biblia kung ano ang isang apostol. So sa Biblia, ang apostol ay apostolos, no, ang sa Greek. Apostolos nang ibig sabihin ay isa na isinugo. opo. At pag sinabing apostol ng Panginoong Jesucristo ay sinugo ng Panginoong Jesucristo. Kung sino ang nagsugo sa iyo, apostol ka noon kasi siya ang nagsugo. At kaya nga hindi tayo naniniwala na may apostol pa na isinugo ang Panginoong Jesucristo sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay hindi na direktang nagsusugo. Bakit?
ang 12 apostol ay direktang pinili o isinugo ng Panginoon Kristo. Sent out siya mismo ng Panginoon Kristo. Hindi siya self-appointed na ako'y apostol din o na kausap ko rin ang Panginoon Kristo kasi very subjective pagka yung walang ebidensya. Pwedeng sabihin ng isang tao, gaya ni Carillo, na ako'y kinausap din ng Diyos. Si Periol ay ganun din, apostol din. No? Sinabi din niya, kausap din ako ng Diyos. At marami pang iba pang apostol na nagpapanggap ngayon. Yung iba, apostol Si Butial, sinabi din niya na siya apostol. So ang problema ay, paano ka naging apostol? Yung bang pagiging apostol mo ay mismong ikaw ay pinili ng Panginoong Jesucristo? O ikaw ay nakananaginip ng hindi totoong panaginip? O kaya naman ay nangarap ka na maging apostol at pinangatawanan mo na dahil maraming sumunod sa iyo at naniwala sa iyo? Kaya tayo hindi naniniwala dahil 12 lang ang apostol na sinugo ng Panginoon Jesucristo. Kailangan kasi unang-unang requirement para po ang isang tao ay maging apostol ay kasakasama siya ng Panginoong Jesucristo. Pinuntahan siya, personal na kinausap. Kagaya nila Mateo, nila Pedro, Juan, talagang sila'y personal na pinuntahan. Si Nathaniel, no? Habang si Pedro ay nangingisda, no? Naghahayuman ng lambat, ay personal na talagang kinausap siya ng Panginoon Kristo at sinabi, ay tinatawag kita upang mamalakayan ng tao. So, maging si Juan, maging si Santiago na kapatid ni Juan, sila ay talagang personal na tinawag. Narinig nila ang tinig mismo ng Panginoon, ang mukha, nakita nila, personal, pisikal, nahawakan nila, kanilang narinig ang boses, at talagang nakasama siya sa loob ng 3 taong mahigit. Kaya pag sinabing apostol, sa definition ng apostol na 12 apostol, personal sila talagang isinugo mismo ng Panginoong. Wala nang pwede pang maging kapantay o katapat ng apostol na 12 lang. Yun. No. Maging si Pablo, no, ay kinausap din ng personal. At siya din ay noon ay nakita niya ang Panginoong Kristo, pero hindi siya pa apostol. Noong ang Panginoon Kristo ay nangangaral, ay siya noon ay miyembro na ng Sanhedrin. Siya ay kasabayan ng mga apostol nila, Apostol Juan. Kaya nga, we can assume na talagang si Apostol Pablo ay mismong narinig din niya ang pangangaral ng Panginoon Kristo. Dahil kasabayan, tinawag nga lamang siya noong ang Panginoon Kristo ay umakyat na sa langit. Pero personal pa rin po, Pastor. Pero personal pa rin dahil siya talaga ay kinausap ng personal ng Panginoon Kristo na nagkaroon na ng maluwalhating katawan at talagang siya kinausap audibly at sinabing, ikay sinusugo ko upang maging apostol sa mga hindi Hudyo. May special siyang pagkatawag. Ngayon, upang patunayan natin na 12 lang ay tingnan natin yung pahayag. No? Aklat ng pahayag, Kabanata 21, talata 14. No? Dahil kung ating ikukonsidera na apostol din itong si Carillo ayon sa pagka-apostol ng 12 apostol ni Pedro at yung kapalit ni Judas na si Matias, ay tingnan natin kung ano ang sasabihin ng Biblia. Hindi tayo, no? Kasi mahirap naman na ang magdeklara na ang isang tao ay apostol, ay kapwa din niya tao. Kasi ang tao ay hindi naman 100% na mapagkakatiwalaan at pwedeng magsinungaling. Pwedeng dayain ng isang tao ang kanyang sarili at sabihin ako'y apostol din. Pero tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos, kung ilan lang ba talaga ang apostol ng Panginoong Kristo. Sige po, tingnan natin. Pakibasa. Sa 14, ang pader ng lungsod ay may 12 pundasyon at nakasulat sa mga ito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Iyan. So anong sabi dyan? 12. 12 lang ang pundasyon
ng bagong Jerusalem, no? Yan ay patungkol sa New Jerusalem. Yan yung city na bababa mula sa langit at iyan talaga ay literal na sa 1,000 taon ng paghahari ng Panginoon Jesucristo sa lupa ay talagang doon siya maghahari. No? Doon ang trono niya dito sa New Jerusalem. At itong New Jerusalem ay kumakatawan, no, sa plano ng Diyos sa hinaharap at doon sa kanyang pinili na mga tribo o na bansa na may 12 tribo at sa kanyang piniling mga apostol na 12 din. At ang sabi diyan, ilan daw po ang pundasyon ng 12. bagong Jerusalem. At 12 lang, no? Ay kung si Carillo ay apostol din, dadagdagan yan, no? Ay, dagdag pa yung iba po. Oy, pati si Butial. Si Butchal, si Periol. Yes, si Periol. Arsenio Periol, yung Fourth Watch. At mayroon pang Tebes ngayon na lumalabas. Marami po sa Visayas. Sa Bisaya, napakarami. Si Apostol Tebes. Saka yung iba pa, mayroon pa. Hindi na At marami pa ngayon na nagpapanggap sa JIL din ay may apostol. May sarili silang apostol, no? Na pinopromote nung ating mga kakilala na at mayroon na ngayong CLAM, yung apostolic ministry, no? Aba, May grupo na sila na talagang sila ay nagsasama-sama para gumawa na ng apostol. Sila na rin ang gumagawa ng apostol. Sila na ang authoritative para magtayo ng apostol. hindi na Panginoon. Hindi na. Mayroon ng eleksyon ngayon na ikaw pwede kang maging apostol pagka ibinoto ka, no? O nilehans ka nila, pwede kang apostol. Ang founder ng New Apostolic Reformation, o NAR, diyan nag-umpisa yung bagong revivalism. Si Wagner po ba? Si Rick Wagner, siya yung unang anoint ng mga sumunod na apostol. At isa sa kanyang mga inanoint ay itong healer na tinatadyakan niya, na mataba, na tinatadyakan niya yung mga pinapagaling. Tapos mataba, na puro tato, na mayroong anghel na Emma ang pangalan. Yan. Yun ang isa sa apostol. Emma. Si Angel Emma, yun ang isa sa mga apostol niya. Ano yung sinabi ko kahapon na nung isang gabi, na si Chian. Opo. Si Chian. At marami pang ibang apostol, kaya nga nagtatalo-talo na itong mga Apostol. ito di ba? Kanya-kanyang claim na sila Si Cindy Jacob ay prophetess. At yung nanghula na si Eddie Villanueva ay magiging presidente. No, prophet din yon. Nakasama yon sa mga New Apostolic Reformation members. Sino nga po yun? Hindi ko na maalala Babae po ba siya? Lalaki yon. Lalaki. Okay. At ito pa ang mga apostol, no? Kala nila kukunti. Marami po. Kaya hindi na po talaga po kukunti ang apostol. Sumobra na, no? So, ibig sabihin, Pastor, kanya-kanya sila nag-claim na sila ay... Kasi sabi doon sa video, kaya apostol si Carillo dahil siya ay binigyan ng mandato. Paano yung mga nag-claim na iba sila ay binigyan din ng mandato? At mahal daw niya ang iglesia. Yun daw. Pwede rin mag-claim ang kahit sino na binigyan din siya ng mandato. Pwede rin mag-claim ang kahit sino na mahal din niya ang iglesia, di ba? Kahit tayo po, pwede tayo mag-claim Oo. Kung ganun lang naman pala ang kwalifikasyon para maging apostol, ay pasado rin tayo. Oo. Dahil may mandato din tayo. Ikaw, may mandato ka rin. Mahal mo rin ang church. Ako, mahal ko rin ang church. Oo. Pwede kami dalawang apostol So, kami po pwede na rin maging apostol kung gusto namin. Kaya lang, hindi po namin gusto dahil ayaw ng Diyos na mayroong pang apostol ngayon. Wala na pong... Yan. So, ito po ito po ang mga katuruan ng mga apostol, no? Gaya ni Carillo. Ayon sa kanila ay sa makabagong panahon, kaya nagtatayo uli ng apostol kasi daw kailangan itayo na yung kaharian ng Diyos. At siyempre, naniniwala sila na sila yung pinili para magtayo. Espesyal. Espesyal siya.
So, kailangan may dominion ang isang tao. Magkaroon siya ng kapangyarihan. At ang apostol ay may kapangyarihan di umano, nakagaya rin ng 12 apostol na magpagaling ng may sakit. No, mayroon silang gift of healing, gift of miracles, gifts of signs and wonders, and gift of tongues. Prophecy. Nagpa-prophesy Yes, po a sila. gift of prophecy. So, yung mga yan ay katangian ng isang apostol. Sila ay nagpa-prophesy, sila ay nagpapagaling, sila ay nagsasalita ng wika, at sila yung nag-i-interpret ng wika. At ito yung, meron silang strong focus on prophetic insight and supernatural manifestation at new revelation. Fresh Yan. revelation. Yun yung pinakamatindi. May bago silang fresh manna of revelation coming from God. Kasi nga sila apostol So sila kinakausap dapat ngayon ng Panginoong Kristo. So, kaya pala po laging mayroong pa-seminar Kasi para ipaabot yung fresh manna na natanggap nila. Yes, oo. Isa sa mga katuruan ng mga apostol yung dominionism theology or seven mountain mandate. Yung mandate na sinasabi diyan ng babae, yun. Kailangan may mandate na tinanggap ang isang apostol. At kailangan daw ang isang apostol ay kanilang i-conquer o sasakupin yung mga mountains ng society. Mountains. Yung pamilya, relihiyon, edukasyon, media. Kaya kita mo, lahat ng nagpapanggap na apostol, may mga media sila, di ba? May nasa TV, nasa radyo. Sinakop na nila. Kailangan kanila iyon na masakop at maimpluwensyahan ang sosyedad, negosyo. Si Carillo ay naniniwala na ang mga Kristiyano talaga magiging mayayaman lahat. Para makonquer nga naman ang negosyo, kailangan may bilyonaryo din na pastor. Yan. Ang pamilya, entertainment, at saka gobyerno. Kaya ang mga nar mahilig sa politics. Kita mo si Carillo, lagi iyan na pinupuntahan ng mga politiko. Gaya ni A.D. Villanueva, pumunta rin iyan si Villanueva kay Carillo at tinawag si Carillo na brother in the Lord. Yun. Holy man of God. Buti hindi po niya tinawag na kapwa-tagalangin. Ay, ganun na rin. Ganun na rin. Pagkapatid mo, di kasama mo sa langit. Kasama sa Kasi isa kayong pamilya. Yon. Kaya maraming mga maraming mga katuruan ang mga apostol na lumalampas sa Biblia. Kasi nga, kung ikaw ang apostol, mas mataas ang iyong otoridad kaysa sa nakasulat na. Kasi mayroon kang salitang bago. So, ibig sabihin, yung salita ng Diyos na nakasulat ay obsolete. Kaya kailangan ay makinig ang tao sa'yo dahil ikaw na yung binigyan ng mandato na yung sasabihin mo ay mayroon ng mas malakas na otoridad kaysa sa salita ng Diyos na nakasulat. Kasi yung kanyang sinasabi ay hindi na nakasulat. Kumbaga, ito yung mga bagong salita ng Diyos na dapat ang tao ay maniwala. Kung hindi, ay hindi nila masusunod yung plano ng Diyos sa hinaharap na panahon. Na ito yung gustong gawin ng Diyos. Grabe ang kanilang ginagawa. Pero kung sila po ay nung panahon ng Israel, ng Panginoong Jesucristo, na masigasig po yung mga Pariseo noon, at pinapatay nila yung mga nagpapanggap na propeta, mula sa Diyos, sugo ng Diyos, siguro, anong mangyayari dito kaya sa mga nagkiklaim na apostle na ito? Baka sila Ayun, ang problema. Kasi nga, kahit na anong paglilingkod mo sa Diyos, kahit pa sabihin mong iniaalay mo pang iyong buhay, kung mali naman ang iyong paraan at mali ang iyong pundasyon ng iyong pangangaral, kahit pa sabihin mong ikaw ay mas banal pa kaysa sa iba, mali naman ang iyong paniniwala at pinanggagalingan ng iyong gawa, yung theology mo mali, hindi pa rin tatanggapin ng Diyos yun. Kasi gaya sa pagsamba, hindi pwedeng sambahin natin ang Diyos sa gusto nating paraan. Dahil hindi naman ang Diyos nasi-shape ng iyong gusto. Gaya halimbawa noong si Uza, di ba, na
noong kanyang hawakan yung kabanantipan Ark of the Covenant. para gusto niyang alalayan at huwag mabagsak sa lupa, pinatay siya ng Diyos. Dahil may kinalaman sa pagsamba yun eh. Hindi pwedeng ang iyo lamang sariling gusto ang masunod sa gusto mong gawin para sa Diyos. Halimbawa, ako gusto ko maging apostol kasi gusto ko maglingkod sa Diyos. Eh kung hindi naman ikaw tinawag talaga ng Diyos, kahit anong tawag mo sa sarili mo, hindi ka tatanggapin ng Diyos. Kahit marami ka pang mapasunod at mapaniwala, hindi ka pa rin tatanggapin ng Diyos. Kasi hindi naman ang pagiging lingkod ng Diyos o pagiging apostol ay paramihan ng nadadala. Di ba? Halimbawa, si Nadab at saka si Abihu, yan ay mga saserdote, no? Yan ay talagang legitimate na in-appoint ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang tatay na si Aaron, na sila ay si Aaron ang nag-appoint na maglingkod sila bilang mga saserdote sa templo. Pero anong ginawa nila, no? Sila ay talagang anointed, pero naghandog sila na gamit ay kakaibang apoy. Hindi sila gumamit ng mga materyales na yun lang ang igagamitin para doon sa paggawa ng apoy. Prescribe ng Panginoon. So, kumuha sila ng panggatong na hindi pinrescribe ng Diyos. Ngayon, ang nangyari, pinatay sila ng Diyos on the spot. Kaya hindi ibig sabihin, tinawag ka pang apostol, pero mali naman ang iyong katuruan, hindi ayon sa kalooban ng Diyos ang iyong ginagawa, qualified ka na talaga at nalulugod na talaga ang Diyos sa iyo. Diba? So, kailangan talaga ay tama ang pundasyon mo muna. Tama ang katuruan mo. Yun. Kaso ang katuruan ni, maraming mali, no? May prosperity gospel siya, na ang katuruan ni Renato Carrillo, typical, doon sa katuruan ng mga prosperity gospel. Kasi pag sinabi nating apostol, yan ay connected sa mga charismatic na teaching. Kasi nga, kung hindi naman sila naniniwala sa charismatic teachings, hindi sila maging apostol. Dahil ang charismatic teachings ay ibinabalik ng Diyos yung lahat ng gift ng Spirit. Kaya charismatic. Ninefold gifts of the Spirit. Kaya nga, may apostol pa. Kasi iyan ay kaya diba sa Ephesians binanggit nung nagpapakilala, Dito. na sabi doon ay ang iba ay ginawang apostol. Kasi nga, naniniwala pa sila sa apostol. At ang apostol, ang mga charismatic, naniniwala rin doon sa pagpapagaling na may kaloob ng pagpapagaling. Kaya may healing, may speaking in tongues. Kaya nga si Carrillo nag-speaking in tongues din. Nagbabara yan. Ay, iba po ang kanyang pag-speaking tongues. Uto, asa. Kakaiba nga siya. Medyo utal siya eh. Yan yung utal na speaking in tongues. Di ba? Uto. Baba. Taba, babu. Ganun lang siya. Wala yung maraming mga paiba-iba. Wala. Parang 2 syllables lang, na inulit-ulit lang. Ibig sabihin ay para sinabi na rin yan sa mga member niya na mga Uto. Kayo, uto. Napanood mo po siguro yan eh. Yung sabi niya, uto. Kasi pag pinatumba niya, tumutumba, uto. Pag pinagaling niya, kunyari, napanood mo yung may espiritu daw na masama. Scripted yun eh. Ayan po. Scripted yun eh. Scripted. Ngayon, tingnan natin. No? Ito yung mga apostol ngayon, para na rin naman sa kaalaman ng ating mga kasama na nagsusuri. Ito nga si Chian. Si Chian, lagi yan dito sa Pilipinas. At yan ang nagsasalita sa VCF, kasama ni Carlos, ni Bishop Manny Carlos, ng VCF. Harvest International Ministries. Si Mike Bickel, yung IHOP, no? International House of Prayer. Mike Bickel. Member din siya ng Apostolic Council of Prophetic Elders. So, si Lauren Boebert, si Lou Engel, kilala yan natin, si Lou Engel, founder ng Dakol. Marami pala silang apostol. Michael Flynn, advisor po yan ni Trump. Si Jim Garlo, si Fighting Grasici, si James Gall. Ito yung kilala natin sa Pilipinas, Cindy Jacobs. Ito yung nanghula rin na si Villanueva ay magiging presidente. Siya po yun. Ngayon, problema, hindi naging presidente, naging congressman. At congressman lang, party list.
Hindi talaga yung regular congressman. Mababa kasi pag sinabi kasing party list, ay partido lang iyan ng mga mga certain group of people na nire-represent, not yung Kabuuan. yung mismong hindi yung distrito, kundi group ng tao. Si Bill Johnson, yan, Bethel Church sa Bethel Reading, California, sa US, Bill no? Johnson. Bill Johnson, Mike Johnson, si Rick Joyner yung sinasabi ko, no? Si Rick Joyner yung naninipa, yung pagpapagaling niya. Boots. Mayroon siyang army boots na kanyang sinisipa para gumaling. Ibang klase, Kawawa yung mga matatanda pagka tinamaan ng sipa niya, talagang timbuwang. Tapos mayroon siyang anghel na si Emma. Si Emma. Ano po yung anghel na yun? Nagpapakita? Hindi nga sila nakakakita. John sila. Kelly, Mike Lindell, Guillermo Maldonado. Itong Guillermo Maldonado, ito ang mga pinanggalingan ng G12. Kasama sa pinanggalingan ng G12. Yan yan, mga kilala. Marami pa, pero si Wagner, of course, siya yung talagang Tad White pala, sorry. Si Tad White, bukod pa yan. Tad White. Hindi Yan yung nagpapahaba ng po, ng paa. Ng paa. Ng binti. binti. Ang power niya Yun ay kanyang susukatin, yung dalawang binti. Pero pinapaiksi talaga niya yung isa. Hindi niya tinutuwid. Di ba? Tapos sasabihin niya, pagkagalingin ka. Ang kapangyarihan ng Diyos. Tapos kanya nang papantayin. Kuita mo? Manipulated din niya yung himala niya. Galing. Napakagaling manguto. Yan dapat yung kasama talaga ni Ni Carillo. ni Carillo. Kasi pag yung naniniwala, uto. Di ba? Ito ang problema. So, 35 years na itong si Carillo if I'm not mistaken. Sa ministry po. Sa ministry. May anniversary sila. At ang problema ay ni isang verified healing Wala. na mayroong talagang sakit o mayroong diagnosis, mayroong mga medical report na talagang may cancer, ang humarap sa publiko at sinabi na pagkatapos niyang pagalingin ay ipinakita naman yung mga medical records na wala na siyang sakit. Walang verified healing ang mga ganitong mga false na healers. Pero sa Bible po, yung mga pinagaling na Jesus, Opo. bini-verify nila. Ang problema ay hindi rin daw bini-verify kasi hindi nila alam kung ano yung verification noon. Hindi. Di ba? Kasi wala pa naman noong clinic. Kaya sabi nila, ganun din naman pagka ikaw daw ay may faith, di na daw kailang i-verify yun. Kasi noon daw namang panahon nagpapagaling ang Panginoon, di naman daw bine-verify, basta faith. Mali po. Kita nyo yung 10 kitongin. Di ba? Bakit sila umalis? Nagpakita kasi sila doon sa mga tao. Especially doon sa member sa templo. Opo. Yung sacerdote. Kasi sila ang taga-verify. Kasi bakit ang taga-verify? Kaya halimbawa, isa pa, yung pinanganak na bulag. Opo, yun. Pinapunta ng Panginoon sa templo. Pakita ka doon. Bakit? Pinapa-verify ng Panginoon. Para patunay. Bakit ang mga sacerdote ang nagbe-verify? Kasi pag may sakit ka, hindi ka pwedeng pumasok sa templo. Hindi ka pwedeng pumasok sa templo. So, ibig sabihin, may record sila roon na ito'y may sakit. Kaya halimbawa, pag naandyan na yung tao, kilala nila yan, ops ka, may record yan. Yan ay makasalanan dahil sinumpa ng Diyos. Kasi noon, maging sa mga Jews, ang doktrina nila, pagka ikaw ay nagkasakit, mahirap, may sumpaan Diyos sa'yo, makasalanan ka. So, you are ceremonially unclean. Outcast na sila. So, outcast ka sa society. Bakit pinapunta ng Panginoon? Dahil para ma-verify. Titingnan nila ngayon, totoo bang, nakakakita ka na ba talaga? O yung lumpo, ba? Totoo bang nakakalakad ka na? Sige nga, ikaw ba talaga yung lumpo? Di ba? Kaya pag nagpapagaling ang Panginoong Hesus, ay yung tao, kahit ayaw niyang pumupunta doon. Kahit sabi, wag mo pagsabi, hindi pwedeng hindi, kasi pupunta sila roon, kasi bakit? Para makabalik sila sa pamilya. Kasi sila rin ang magde-declare na malinis ka na talaga, magaling ka na, pwede ka na mag-join sa society. Ngayon, hindi ganun Kahit sino, challenge ko lang kahit sinong mga faith healer ngayon. Opo. Maski si Benny Hinn. Kailan lang, may si Benny Hinn, may
Pinagaling na mayroong cancer dito sa balikat, parang may cancer sa bones. Tapos ang nakakalungkot ay kanyang pinapatumba. Tapos tinatanong niya, nakailang tanong, wala na ba? Sabi, meron pa. Tutumba uli. Hanggang sa hindi na niya nakayanan, meron pa. Yun ang kawawa. Minamanipulate ang tao. Hindi gumaling. Hindi gumaling. Kasi nga, bakit? Yung iba, sasabihin ng magaling na dahil patuloy na nasasaktan na eh. Titigil na, tama na. Oh, parang yung yung binabautismohan, nakita mo na ba si Kristo? Pagka sinabing hindi pa, o pag tinagalan mo, talagang makikita na. Kasi ayaw niyang mamatay eh. Oh, nakita mo na ba? Sasabihin niya, opo. Kasi hindi na makahinga, di ba? So, anong nangyayari dito? Minamanipula nila yung tao para sabihin ang gusto nilang sabihin. Sa pamamagitan din ng mga external na puwersa at external na mga suggestion sa isip ng tao. Magaling ka na, magaling ka na. Sabihin mo, magaling ka na. Parang yung isa, nagpa-praise siya, may healing miracle. May miracle crusade. Ito, totoo rin na sinabi sa kanya na, ano ang gusto mo? Sabi, ipag-pray niyo po ang aking hearing. Diba? So, talagang halos, nanginginig yung nagpapagaling, pinapatumba. Tapos, kumusta na ang hearing mo? Naririnig mo na ba ako? Sabi nung nagpapagamot, ang tinutukoy ko pong hearing, yung hearing ko sa korte. Bukas. Yun po ang ipag-pray nyo, hindi yung pandinig ko. Ganun pala. So, kita mo, Ang bingi yung talagang hindi rin nga siya qualified. Hindi nga niya nahulaan, na mali yun, di ba? ibig sabihin yung papagaling pa ang bingi. No, yun. Biro lang. Napagaling na nga niya kasi nagsalita, narinig. Pero siya ang bingi. Yung nagpapagaling ang bingi. Hindi nagpapagaling. Hindi niya naunawaan kung ano yung hearing. Yun ang stupid. Kasi nga, yan. May mga, po pastor, may mga ilang videos po dito ng pagpapagaling niya. Panoorin po natin. Pakiplay nga, Brother RJ. Baka makumbinsi ka, tapos sa ating bansa. makita kita. So, I respect him very much. Apostle Carillo was called and chosen by God for a divine purpose. Imagine a man without boasting any higher level of education. He is exactly like the unlearned, the uneducated apostles of Jesus Christ in the book of Acts. But they shook the world upside down for Christ. And then the people studied why. And they learned that these apostles of Jesus Christ were with Jesus. Do you know, Apostle Carillo has been walking with Jesus. And that is the number one credential of any servant of the Most High God. I salute the leadership. Ito pala po, Pastor, si Apostle Carillo is a crying apostle. Masasabi mong crying apostle eh. Kasi iyak na iyak to lagi eh. Madali lang namang umarte. Na magtayo ka mag-project ka ng iyong image. Yun ang kanyang image na pinoproject sa tao para maniwala ang tao. It's very easy and very simple para sa isang nangangarap na kikilalanin ng society. Para sa isang taong mataas ang pangarap, parang politiko lang, na mag-project ka ng isang imahe na ang tao ay hahanga doon. Kaya marami yung humahanga sa kanya, pati si Villanueva, napahanga nga niya, di ba? Opo. Biruin mo. Binati niya, at lagi iyang staple o laging laman ng mga crusades niya. Dahil maraming boto ang gustong makuha niya. Di ba? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Bakit ka naman dumadalo sa mga grupo na ganyan? Siyempre, gusto mo lang boto rin. Tama po. Lang nga naman, di ba? Politiko ka. So, wala kang ibang interest. Kundi talagang kunin mo ang boto nila. Pero si Kibuloy, pumunta rin si Eddie Villanueva kay Kibuloy. Tinawag nga niya, kapwa ko tagalangit, di ba? Kung totoo talaga, bakit makikipamata? Problema, hindi siya ibinoto, natalo nga, di ba? Konting-konti lang naman ang boto niya mula doon sa Jesus, sa Mindanao. So kaya, ang totoo lang ay sila yung hindi nag-aral talaga ng Biblia. Tama. Unlearned nga talaga itong dalawa. Di ba? Pero yung mga apostol, learned yun. Silang dalawa, unlearned. Ay, ito po. Ayan. Si Skia Villaruel. Pastor.
Bakit nila palagi sinasabi na unlearned or uneducated yung mga apostles? Ay nabasa nila sa Acts chapter, di ba? Binanggit din ni Villanueva. Ito basahin mo. Acts chapter 13. Di ba? Sa gawa. Acts chapter 4 verse 13, gawa. Nagtaka ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo sa katapangang pinakita ni na Pedro at Juan, lalo na malaman nila ang mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nakapag-aral. Yan. Yun yung sinasabi. Yan ang basis ng pagsasabi nila ng mga nagpapanggap na mga leaders, ng mga apostol, na mga ayaw mag-aral, na walang aral. Kasi ganito kahit nag-aral ka, like for example, economist naman itong si Brother Eddie, nag-aral siya sa secular. Ang problema, hindi siya nag-aral ng formal na theology, no? Ito namang si Carillo, ang sabi nga ni baka hindi rin nag-aral maging sa secular. Kasi ang definition ng hindi nag-aral depende sa kung ano yung iyong background ng iyong pananaw, kung bakit sinabi mong hindi nag-aral. Ngayon, ang pananaw ng mga pastor ngayon ay hindi daw nag-aral ang mga apostol na parang yung edukasyon ngayon. Kasi ang problema ay hindi nila inaalam ang konteksto ng pag-aaral noon at konteksto ng pag-aaral ngayon. Kasi nga hindi nga sila nag-aaral ng konteksto ng Biblia. po. Hermeneutics. Akala nila yung pag-aaral noon ay katulad ng pag-aaral ngayon na may unit. May number of hours. Mayroong formal na school setting na mayroong nag-govern sa atin, CHED, o sa iba yung pabats, no? Sinusuri kung paano ang pagtuturo, kung quality ba ang mga professors, kung talaga bang ito'y may degree na karapat-dapat magturo. Pag sinabi nating government-recognized education, at yun marahil ang ginagawang pananaw nitong mga... Kasi hindi naman sila nag-aral noong context ng culture nung pag-aaral noon at pag-aaral ngayon Kumbaga sila agad, ang interpretation nila, pag nabasa nila, hindi nag-aral, oo nga hindi naman nag-aral sila Pedro. Siyempre, kung ang iyong pananaw ay pag-aaral, wala naman talagang pinag-aralan sila Pedro na kagaya ng pag-aaral natin sa ngayon. Pero nag-aral sila sa pag-aaral noon. Diba? Kaya lang, ang pananaw, sino ba ang nagsabi na hindi sila nagsipag-aral? Yung mga leaders, yung city council, mga members ng city council. At yan ay mga Pharisees and Sadducees. Kasi ang city council na sumusuri sa Israel na pagganyang relihiyon, Sanhedrin. So, ibig sabihin, itong mga members ng Sanhedrin na binubuo ng 70 plus na katao, ito yung mga Hudyo na kabilang sa mga grupo ng Pariseo at Saduceo. Ang mga Pharisee ay ito'y quasi-political and religious, council, group. Ito yung mga nag-aral talaga. At ang pag-aaral nila, yung Torah. They mastered the Torah. Wala pa rin noong science, wala pang geography, wala pang social studies, wala pa, siyempre wala pa na. Yan po ay hindi pa develop ang educational system ng mundo. Diba? Ang mga Romans naman ang nagpauso lang ng pag-aaral ng formal learning. Then mga Greeks, yung mga nalumago na ang philosophy during the time noong mga 200 before Christ. Nagdatingan ang mga Greek philosophers, sila Plato, Aristotle, Socrates. Sila nag-improve ng educational yung formal educational setting. Pero Pastor, di ba po ang pag-aaral noon hindi by institution, nakatulad ngayon by university? Hindi, wala pang university noon. Well, in fact, nagkaroon lang ng Bible school mga 100 plus AD. 180 AD. After na ng Panginoon Kristo ay pumunta na sa langit. At ang unang-unang Bible school ay mga 180 AD ay yung Alexandrian School, Catechetical School of Alexandria sa Egypt. At yun ay mga totoong Kristiyano. And then later on, 200 AD, itinayo naman yung School of Antioch sa Syria. At yun naman yung school na yun, ay iba ang approach kaysa rito sa Catechetical School sa Alexandria, Egypt. Sa Alexandria, Egypt, ang mga naunang mga teacher dyan, sila Origen, mga church fathers. Ambrose, mga early church fathers.
Dito naman sa School of Antioch sa Syria, ito yung first ever theological school na nag-utilize ng literal method of interpretation. Wala pa noong historiko at saka grammar. Mostly literalistic. Eh sila John Chrysostom naman yan. Diba? Ang unang mga presidente dyan sa Bible school sa School of Antioch sa Syria. Dito naman is allegorical interpretation ang utilize dito sa Alexandrian Egypt. Na yung literal, pinapakahulugan ng ibang meaning. Laging may nakatagong meaning kahit na literal lang, nagbundok, yung bundok na yon ay si Sarah yon. Ngayon, di ba? Yung buwan ay iyon ang emperor. Yung araw, iyon ang church leaders. Kasi mas makapangyarihan ang eklesya kaysa sa gobyerno. So, kung sino yung bishop, siya yung araw. So may hidden meaning ang literal na mga salita sa Biblia, yun yung allegorical method. Hanggang sa sabi ng School of Syrian Antioch, na sabi nila, hindi tama. Kaya nangyayari noon ay mayroon pang nagpaputol ng kanyang kasangkapan ng ari niya. Dahil literal na dapat daw tayong pigilin ang laman. Pinaputol na niya. Pinaputol talaga si Tertullian. Hindi. Si Origen po. Hindi si Origen. Hindi po ba siya? May isang naging sobrang ang kanyang interpretation na gano'n na. Ang kanyang ginawa sa sarili. Opo. Kasi gusto niyang maging banal. Hindi naman ganoon ang proseso ng pagiging banal. So, meaning, okay, kung ating titingnan yung tanong, balikan natin, bakit po lagi nilang sinasabi? Dahil kulang sila sa karunungan. Akala nila, ganun ang pag-aaral noon sa ngayon. Ngayon, bakit nag-aral sila Juan at saka Pedro? Kasi sila Juan at Pedro ang tinutukoy dito hindi nag-aral Sabi ng members ng Sanhedrin, nakapwa din nila Hudyo. O bakit? Bakit di sila nag-aral? Kasi yung mga Pariseo, ang aral nila iba. So ang context ng mga Pariseo, hindi sila nag-aral na kagaya nila na nagpaka-expert sa Torah. At saka doon sa mga additional laws na kanilang inimbento at dinivelop from the Ten Commandments sa moral law. Kasi ang mga ginawa nitong mga Pharisees ay ino-augment nila yung mga kautusan at nagdadagdag sila ng mga addendums, yung mga additional teachings o laws na hindi naman talaga sinabi. So they interpret kasi the laws Halimbawa, Sabbath. Ang ginawa ng mga Pharisees, yung Sabbath, wala namang specified na mga laws, kundi mamahinga ka sa araw ng Sabbath. Dinagdagan. Yung salitang mamahinga, ininterpret nila na hindi ka pwedeng maglakad ng sobra sa 1 kilometro. Yun. They interpret the word magpahinga. So silang nagtakda po ng... Yes, and they made it as part of Torah. Kasi augmentation siya nung law ni Moses. Kaya nga, bakit nung panahon ng Panginoong Hesus, sinasabi niya, itinuturo ninyong turo ng Diyos, ang turo ng tao. Bakit ano yon? Kasi sila, nakita nila na pinagpagaling si Jesus ng lumpo, tapos pinabuhat niya doon sa lumpo yung banig. Kasi kung lumpo ka, so doon ka na natutulog kung saan ka naroon. So yung mga magulang, nilagyan ng banig para naman hindi marumi. So ang ginawa nung lumpo, nung siya'y gumaling, nilukot ang banig at daladala ang banig, nagalit yung mga Pharisees. Anong sabi ng mga Pharisees? Nagpapagaling ka sa araw ng Sabat. Bawal yan na magtrabaho. Kasi yung interpretation nila ng pagtatrabaho, bawal ding magbuhat ng hinigian. Bawal ding maglukot. Pero wala yun sa original Torah. Misna, dinagdag nila yon. Misna na, ginawang do's and don'ts. And yung mga don'ts, kanilang inaugment. Ni-refine at inaugment nila yung Torah. Yun ang education ng mga Pharisees. Kaya sabi nila, hindi nila alam ang turo ng Diyos. Kasi pati si Jesus hindi alam ang turo ng Diyos. Di ba bawal akala nila yung turo ng tao, sila lang ang nagdagdag, ay bahagi ng turo ng Diyos. So, kaya sabi ng Panginoong Hesus, sinuturing ninyo na turo ng Diyos, yung turo lang ninyo. Ng mga Pharisee, na kayo lang ang nagdagdag niyan, wala naman yan sa kautusan. Kaya sabi niya, ano ang mas maganda? Di ba kayo, sabi niya, pag nahulog ang inyong
sa balon. Anong ginagawa nyo? Di ba iniligtas ninyo yung hayop ninyo? Di ba trabaho din yun? Eh, ba't pag ganun at makikinabang kayo, sinusuway ninyo yung turo nyo? Halimbawa, yung kurban wala yan sa original na kautusan. Ano ang ibig sabihin ng kurban? Dinevelop nila yung ganyang katuruan ng mga Pharisees dahil ayaw nilang magpautang. So para ma-justify yung kanilang pagiging madamot, Panghandog niya sa Diyos. gumawa sila ng katuruan na anumang bagay na iyong itinakda at pinagpasayahan sa iyong puso, na yon ay ihahandog mo sa templo. Kahit wala pa sa templo, kurban na yan. O ibig sabihin, sagradong bagay yan. Inialay ko na sa Diyos. Nakabukod na. O ang ginagawa nila ganito, magtatabi sila sa kanilang bahay ng trigo. Trigo ang pagkain nila eh. Tapos, o kaya, mga tinapay, yung luto na. Tapos, pag may manghihingi, ang kakatwira nila, kahit magulang, sasabihin nila, ay, nay, tay, hindi na namin ito pwedeng ibigay sa'yo, kurban ito eh. So, sasagasaan nila kasi, yung kautusan na, igalang mo yung ama at ina, bigyan mo, dapat bigyan mo kasi ginagalang mo. Tsaka tumulong ka sa mahihirap. So, paano sila makakapagtabi na hindi sila uusigin ng kautusan? Maglalagay sila ng gagawa sila ng isa pang kautusan. Yun. So, napapawi yung kanilang guilt doon na hindi bali nang hindi ako tumulong sa magulang ko. Total, ito naman ay inihandog ko na sa Diyos. Pero ang totoo, para sa kanila yon. Hindi naman nila yun talaga dadalhin sa templo. Kasi sabi ng Panginoon Jesucristo, itinuturo niyong turo ng Diyos, ang turo lamang ng tao. Yun yung mga addendums na na-create ng relihiyosong grupong ito dahil sa kanilang pag-interpret. Iyon ang kanilang education. Sila Pedro hindi educated doon. Educated sila sa tama. Kaya mas higit na nag-aral ang mga apostol. Dahil hindi sila nag-i-interpret ng hindi tama. Ano ang ibig sabihin? Bakit ang mga apostol ay nag-aral? Alam ba ninyo na ang bata na lalaki, pag ikaw ay member ng isang Jewish family, pag isa kang Hudyo, at the age of 12, isa ka ng mitzvot. At pag mitzvot ka na, at the age of 12, you need to memorize the scriptures. Kaya bata pa yung mga yan, wala pa sa edad na mitzvot, tinuturuan na ng magulang yan. Pagka oras na sila marunong na magsalita, marunong na silang mag-memorize. Kasi paghahanda doon sa edad na ikaw ay mag-aaral na. Ikaw ay dadalo sa, di ba ang Panginoong Jesucristo, no? Nung siya ay mitzvot, nakipagtalo na siya sa templo, 12 years old. Pinakita niya siya handang-handa na para ipaliwanag ang kautusan dahil kanya na iyang pinag-aralan, bata pa siya. Natuto na siya sa kanyang mga magulang. Di ba namangha yung mga ano doon, saserdote, yung mga tao sa templo. Sabi niya, kakaiba tong batang ito. Tapos dumating ang tatay niya. Kinukuha siya. Sabi ng Panginoon Jesucristo, di ba dapat ako ay nasa bahay ng aking ama? O di ba? Ibig sabihin, hindi naman kita tatay eh. Ang tatay ko ay Diyos. Kanya itong templo. Kaya narito ako sa bahay ng aking ama. So itinutuwid ng Panginoong Jesucristo yung pananaw ng kanyang tatay. Ibig sabihin, buhay pa noon, no? Si Jose, when he was 12 years old. That's the last time well, sabi ng mga Bible scholars, maaring hindi rin yun si Jose. May nagpapunta lang. Sabi, hinahanap ka ng magulang mo. Interpretation ng mga iba, hinahanap ka ng magulang mo mismo. Kasi pwede namang magpahanap yung magulang sa iba. Sabi, hinahanap ka ng magulang mo. Pero may ibang tao na sinugo, may SPA. Pwede rin yun. Kaya lang, doon natin makikita na ang isang batang Hudyo, mula pagkabata pa yan, minememorize nila ang Torah. Ito namang mga Pariseo, aside from that learning from their culture na kailangang maunawaan nila, may memorize ang Torah, ay papasok sila sa eskwelahan na dinagdagan yung Torah. At ininterpret ang kautusan ng Diyos sa pamamagitan ng sarili nilang interpretasyon at pinasukan ng iba pang mga prohibitions na hindi naman Additional na po. mga additional, yung mga turo lang ng tao. Yun ang tradisyon na. Yun. Yan, tradisyon na. Ngayon, yun ang education na sinasabi nila, hindi ka nag-aral. Ayon sa tradisyon namin. Pero kung tutuusin, ang mga apostol, ang mas matindi ang pag-aaral. Kasi 3 years and 4 months, more or less, silang kasama ng Panginoon Jesucristo. So, mas aral po sila. Ay, yung mga Pharisees naman, ayaw sa Panginoon Jesucristo, ayaw nga sumunod sa turo. Ito, ang nagturo sa kanila, paano hindi sila
napakagaling. Ikaw ba naman kasama mo ang master teacher of the universe? But the teacher of all teachers in the whole universe, wala nang mas gagaling pang professor kaysa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi nga niya, hindi kayo magiging marunong kaysa sa inyong teacher. Ang pinakang ano nyo lang, magiging kapantay kayo ng inyong teacher. Ibiruin mo kung maging kapantay ka ng kakayahan na magturo ng Panginoon. Ay, napakagaling na. Kaya po napakagaling nilang teacher kasi sila ay nag-aral. Kaya yun po yung nagsasabi na yan, problema si Villanueva, no, ay talagang ganoon, mali po yan. Hindi po natin pwedeng parang sabihin tama ka na hindi nag-aral. Eh, mali ka. Ang nagsabing hindi nag-aral ang mga apostol ay yung mga hindi Kristiyano. Ipinagtanggol mo pa yung mga hindi Kristiyano na tumutuligsa sa mga apostol. Kakampi ka. Kaya pag sinabi mong hindi naman nag-aral yan, kakampi ka ng mga pariseyo, ng mga city council leaders. O diba? Ng mga hindi mananampalataya kay Kristo. Kaya nga sila hinuhuli at pinibintangang hindi nag-aral eh. Dahil pinipigilan sila, kasi nga pinakulong pa sila. Sa chapter 4 verse 1, pinakulong pa nga sila rito eh. O, high priest was there. O, the rulers, the elders, and the teachers of the law. Yun yung mga Pharisees. Verse 5. O, sila yun. Oh, the priest and the captain of the temple guard in the Sadducees, sabi ko na sa'yo. Sila yan. Yung mga priest, O kayo pala kakampi ng mga Saduceo eh. O, mga tagapagturo. dapat pala hindi ng kayo kasal. magpastor. Dapat kayong maging Pariseo at Saduceo. Kinakampihan nyo itong mga taong hindi sumasampalataya sa Panginoon Jesucristo. Sila yung nagbintang na sabi nila, hindi naman nag-aral niyang mga yan, oh. Oh, pinakulong pa nga sila, Pedro at Juan. Biro mo yung nagpakulong kay Pedro at Juan ay kinakampihan nila. At sinasabing hindi nga yan nag-aaral, ikulong nyo. Parang gano'n na yung dating sa akin nun eh. At yun ay naunawaan ko dahil silang hindi nag-aaral. Kaya nga alam mo, dapat bago ka mangaral, mag-aral ka muna ng Biblia. Para tama. Para tama. Hindi po porke doktor ka sa secular, like doctor of medicine ka. May kilala akong doctor of medicine, grabing yabang, Baptist, Bible Baptist. Lahat, parang doktor din siya sa lahat. Parang doktor din siya sa terrain ng dagat. Marunong pa sa mangingisda eh. Kasi minsan patawid ng isla. Eh ako yung kasakasama, ako yung nagdadala ng mga doctor missionaries dati. Ngayon, naririnig ko yung usapan, sabi noong kapitan ng bangka, Dok, hindi po tayo pwedeng dumaan dyan kasi alam ko po ang bahura. Sabi nung doktor, hindi, alam ko, marunong ako. Idaan mo. Ay nung idaan, ay di, yan po ang unang bahura. O, di na-stranded kami. Kasi may mga taong akala nila, dahil nag-aral sila sa isang field, Alam na nila lahat. ay nagyayabang na alam din nila ang lahat ng... Ba? Sabi ko, tubero nga, hindi mo alam ang paraan eh. Oh, di ba? Ikaw, kahit pa ikaw ay engineer, yung alam ng tubero, baka di mo alam. Di ba? O ikaw, electrical, kakita mo, sa totoo lang, napakahirap ng kalagayan ng Kristyanismo. Dahil ang mga pinagtuturo, hindi naman theologian. Gumagawang libro. Hindi naman nag-aral ng Bible. Pero ang religious ang sinusulat. Oh, ila Chingkitan, biruin mo. Nagsusulat ng religious na prosperity daw. Hindi naman nag-aral ng Bible. Kaya nga kung ano lang ang expertise mo, doon ka lang. Huwag kang makipanghimasok sa theology. Di ba? Ikaw, very practical. Ikaw ba tatawag ka ng karpentero pag sira ang computer mo? Hindi po. Ay, sisirain lalo niya yan, di ba? Anong tatawagin mo? Technician ng computer. Hindi ka rin tatawag ng software engineer. Hindi naman yun yung parts eh. Yung hardware specialist. Pag software naman, ay hindi ka tatawag ng hardware. Malay niyan. Si iba-ibang field yan. May field, Iba-ibang field, iba-ibang level, specialization. iba-ibang learning and education yan. Mga mga napapadcast ngayon eh. Wala namang alas sa theology, ang gagaling mag-podcast. Kristiyano ko no. Marami pong lumalabas ngayon. Nakikipagdebate pa. Yung mga pastor, yung mga... Di ba? So, irony of all ironies. Dapat bago ka sumabak sa mga ganito,
Eh hindi ka din mabintangan, sino ka ba? Parang yung mga apostolo, sinabihan na, hindi man nag-aaral yan ah. Di ba nakakahiya tayo? Dapat nag-aral ka theology hindi yung doktor ka lang sa katawan. Hindi ako lalaban dyan. Kaya nga ako yung nagpapaliwanag, dun sa alam ko lang. Diba? Hindi ako bumabanggit ng mga bagay na hindi ko tiyak pag hindi ko naman filled siya ng expertise. Diba? Pag may nagtanong sa akin, mayroon po bang, ano po ba ang symptoms ng mayroong ganitong sakit? Ba, syempre, hindi ko sasagutin. Malay ko dyan, di ba? Kaya pag may nagtatanong sa God questions, di ba, sa atin, maraming tanong na ganyan. Mathematics ang tanong. Ginagawa pa akong tagasagot ng homework. What is the pi of circle ganyan? Bura ko agad o black. Minsan naman, ang tanong, ano daw ang iba't ibang uri ng mga halaman na nakakagaling. Sabi, teka, hindi ko alam yan. Hindi ako magpipretend na alam ko yan, di ba? Tama po. Oh. Mahirap yun, magkakamali pa tayo. Ang hirap pong magsabi ng isang bagay na hindi mo pinag-aralan. Kasi pag mayroong mas marunong kaysa sa'yo, huhusgahan ka ng taong yun. Sabihin, itong taong ito, nagpipretend lang eh. Ito, ano siya, tawag dyan, presumptuous lang taong yan. Papanggap lang yan. Di ba? Kaya nga tayo nag-aral. Pinipilit nating makapag-aral pa, kahit tayo'y tapos na. We want to be expert in our field. So that yung mga kalaban natin, hindi tayo mapulaan na, tika, di ba? Sino ka ba? Di ba? Na nagtuturo-turo na ganyan. Kaya sabihin hindi daw nag-aral, bakit mo ka naman nagtuturo? Di ka naman pala nag-aral. Ito yung mga tinuturo. Kung dentist ka, sa ngipin ka lang, huwag ka namang pumunta sa tenga. Di ba? Hindi mga tinuturuan po nitong mga to, hindi wala rin aral. Wala rin natututunan. Kaya nga, kung anong matututunan mo, kung sino ang nagtuturo, kung ano ang alam niya, yun lang din ang matututunan mo. Kaya kung ang tagapagturo mo, ang alam niya mali, di mali ka rin. Sorry, sad to say. Yun. Kaya nga ako noon, nag-aral ako sa isang pastor na hindi nag-aral. Ang dami kong mali na turo. So, buti na lang kung naitama. Mabuti na lang. At nakapag-aral pa po. ako noon, ayaw ko na rin mag-aral. Pero may nag-encourage sa akin na pastor na hindi kailangan mag-aral. Hindi, sabi ko doon, ang mga apostol nga hindi nag-aaral. Kita mo? Dahil hindi nang alam ko. Dahil hindi ang turo sa akin ng aking pastor dati. Di ba, proud na proud pa ako na sabi, magyayabang ka pa. Kita mo, hindi nga ako nag-aaral. Kita mo, kaya kong gawin. Kaya mo nga gawin, pero mali. Di ba? Ginagawa mo sa maling paraan. Para kang si Robin Hood, nagpapakain ka sa may hirap, nagnanakaw ka sa mayayaman. So kahit mabuti ang ginagawa mo, kung mali ang iyong pananaw at pinanggalingan, the end doesn't justify the means. Kahit maganda ang resulta ng ministry mo, ang dami-dami, pero mali ang naituro mo, it will not justify yung ginawa mo. Isa pa pong sabi nito doon sa video magaling na counselor daw ito si Carillo. Paano naman po gagaling na counselor yan? Hindi nga niya pinag-aralan sa counseling. Sa Bible pati. Wala ring aral sa Bible. May aral man, pero mababaw lang. Mababaw po yung aral niya. No? Kaya na pag may sakit ka sa demonyo, sabi nila, wala kang faith. If you just have enough faith, you will be healed. Opo. Kaya pag di ka gumagaling, uhusgahan ka, hindi ka Kristiyano siguro. Biruin mo. Speaking of healing po, ay may mga videos po siya. Tingnan natin kung paano siya maghealing. Ito naman, sinasapian nito ng evil spirit yata. Okay. Bakit sino ba may gusto sa iyo? Acting to. Yun, Ano, kilala niya tayo eh. of worship yan. Yan. Dapat itatayo mo. Ayan po yung Bible. Naintindihan niyo na sinasabi ko? Ano pangalan mo? Ayoko! Ayaw mo, okay? Ayaw mo, luhod, pero ayaw. Out! I rebuke you! Iwanan mo siya! Huwag ka nang papalik sa tanas! Kinagapos kita! Labas! Layas! Hindi mamaya! Ngayon din! Labas! Lahat na nilagay mo sa kanyang katawan! Pulutin mo! Kasabay ng pag-alis mo! Labas! 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 Sa pangalan ni Jesus! Labas! Huwag ka nang
babalik. Okay, maraming mali. Maraming mali. Unang-una, mapapansin mo dito sa taong ito ay kilala na niya si Carillo. Kilala niya. Oo. I know you. Bakit kilala? Attending niya yan eh. Lagi na yung dumadalo dyan eh. O, di ba? Ikalawa, di ba? Paano patutunayan demonyo yan? Di ba? Wala namang ibang ginagawa yan eh. Wala namang lakas. Wala namang extraordinary yung ginagawa yan. Hindi naman nagniningas ang mata niyan. Hindi naman naglalaway. Ulul na. Hindi kasi sa Biblia, pag sinabing inaalihan ng demonyo, Naglalaway. may ginagawa siya na kakaiba. Wala naman siyang ginagawang kakaiba eh. Yung bang pangingisay na gano'n, kaya mo rin gawin yun, di ba? Maski nga ako, kaya kong gawin yun eh. Pag-artehan ko lang. Pero yung pag naglaway ka na, tapos talagang napilipit ang katawan mo, tapos lumutang ka sa ere, yun ang supernatural. Yun ang gawa ng demonyo. Yan, hindi pa yan gawa ng demonyo, gawa yan ng tao. Oo. Kaya hindi pala... Kasi bakit? Ang tao, pwede kasi na magaganyan kasi hangang-hanga siya eh, kay Carillo eh. So pinapunta siya, maaaring siya nga scripted eh. Hindi natin alam, no? Wala namang ginawa. Ikatlo, lumuhod. O, ba't lumuhod? Tapos pinayagan niya. Sabi ni Pedro, pag may lumuluhod sa iyo, dapat na iyong sawayin. Sinabi pa, kita mo na nga, kilala niya tayo. Ano, you are worthy na sambahin. Kasi yung pagluhod, yun ay, act of worship. So doon pa lang, na hindi niya sinaway, instead nagyabang siya, kita mo kung gaano siya kayabang. Oo. Kita nyo na. O, di ba? Sasabihin... Pero ipapakita lang niya yung mga positibo. Alam ko marami nang nangyari sa kanya na baka siya binugtian na, sinampal, baka minura na siya. Hindi lang pinapakita. Siyempre, ipapakita mo lang sa video mo yung magagandang mga ganyan na magagaling umarte o na pabor sa'yo. O, di ba? Ikaapat, labas. Yung sabi niyan labas, hindi naman agad lumabas eh. Sabi niya, ngayon na. O, bakit hindi pa rin? O hindi siya tunay na healer, hindi siya tunay na sa Diyos. Kasi matagal pa eh, ulit-ulit pa eh. Hindi naman lumabas eh. Lumalaban po. Lumalaban nga eh, di ba? Umaarte na nga, hindi pa napulido ang arte. Dapat kapag sabing labas, labas agad. Ginalingan. Hindi masyadong ginalingan. Hindi ginalingan eh, makaunti lang ang talent pin yan. Di ba? Samantalang sa Jesus po nun, pag nagka-cast out siya ng Hindi po. Tsaka ang Panginoong Jesus, hindi pa nagka-cast out. Opo. Nagmamakaawa na. Siya, nagyayabang pa yung demonyo sa harapan niya. Kilala kita. Lahat ng apostol, pagka talagang agad-agad umaalis. Yung anino nga lang po nila, panyo. Gumagaling, may sakit. Kaya, ito, nagbibigay din ito ng panyo. May nakasulat si Carillo. Carillo naman. Kaso kailan bilhin mo? Ayun lamang. May bayad naman yun. Wala nga naman, may puhunan yan. Pag-imprinta. Hindi naman namigay ng panyo si Pablo. Kundi yung kanyang panyo, Si Pedro yata po. hindi, si Pablo. Ngayon yung kanyang panyo, hinahawakan, gumagaling. Nagalit si Pablo. Kasi hindi dapat doon sa panyo. Sinaway nga ni Pablo, hindi niya pinagpatuloy yun. May wag niya yung gawin yan. Sino bang gumagawa niya? Na pati panyo ko, ginagawa niyong healer. Hindi yun tinolerate ni Pablo. Hindi nagpatuloy siya at nagalit pa nga siya. Ito, ginagaya pa nga niyan eh. Hindi nga tinolerate ni Pablo yung mga humihipo sa kanyang panyo eh. Kasi makapokus na doon yung atensyon. Yes, so pagsamba na kasi iyon, pagka yung doon ka na nakagtitiwala sa panyo mo. Yan yung mga sign ng mga false teachers. May mga objects sila. At mayayabang sila. At nagtitibi pa, itinitibi pa. At ayaw magtawag ng mga hindi pumupunta sa ospital para doon magpagaling. Yun talaga ang patuloy. Papupuntahin mo pa yung tao mula pagkalayo-layo, di ba? Tapos iyong ipipicture sa iyong programa para sikat na sikat ka. Hindi ka makapagpagaling na ikaw ang pupunta at saka ang lapit-lapit mo naman, nasa Cubao ka. Dati nasa Cubao yung main yan eh. Ba't hindi ka pumunta sa mga ospital sa palibot niyan? Maraming ospital. Pupunta ka sa East Avenue Medical Center. Siguradong masisikat ka. Sa heart center. Kaya nga hinahamon ko sila kung talagang kayo may gift of healing. Napakasimple lang para sumikat kayo. Hindi nyo kailangan mag-stage ng ganyan. Tsaka sa panahon ngayon ng social media, kayo na ang pasisikatin ng tao. Kahit na hindi na kayo ang mismong magdala ng camera. Pag talaga may totoong gumaling, halimbawa, mayroong may sakit, at di naman bawal mag-pray eh.
Punta ka ng East Avenue at mag-pray ka sa may sakit. Sabihin mo lang na gusto kong ipag-pray. Papahintulutan ka naman eh. Lalo pag nakakapagpagaling ka na, ay baka tatawagin ka na ng mga magulang at mga anak niya na pag yung magulang nila ang may sakit, na baka hindi ka na ngayon magkanda-ugaga yung mga staff mo sa pagsagot sa telepono kung totoo. Eh kaso hindi totoo, kita mo, selective lang. Opo. Yun lang kanilang dinadala sa programa nila, ang pinapagaling nila. Hindi, Pastor. Bakit hindi sila pumunta sa mga ospital? Mhm. O sa mga, institusyon na may, sa orthopedic, may mga bali, pagtugtungin nila ang mga buto. Para wala nangyari, no? Oo, para wala na tayong talo-talo kung totoo nga o hindi. Eh, napaka-dali lang naman patunayan eh. O ganito ang gawin nyo, kung totoo talaga ha, kung totoo. Maging ano na lang tayo, maging praktikal. O, maghanap ka ng isang talagang may diagnosis, stage 4. May taning na ang buhay. Kompleto lahat ang diagnosis at ang ginawa na sa kanyang mga procedure. May X-ray, ECG, lahat na. Lahat. Ultrasound, nakita yung tumor. Yun ang gawin mong specimen kung talaga. Yun ang gawin mong specimen. Tapos puntahan mo yon sa ospital. O kung wala na sa ospital, nasa bahay na, naghintay na ng kamatayan, puntahan mo. Para patunayan mo. And then after that, gagaling yan. Kasi kung talaga may gift of healing ka, wala namang pipiliin yan eh. Yung may gift of healing kasi, lahat ng pumupunta sa kanya, talagang lahat gumagaling. Hindi gaya nila, kunti-kunti lang naman ang gumaling eh. Kasi bakit gumaling? Psychosomatic lang kasi ang sakit. Yun, psychosomatic. Ang psychosomatic, psycho, isip, soma, katawan. Yung kanilang nararamdaman sa katawan ay likha lang ng kanilang pag-iisip na ako'y may sakit. O kaya, mayroong dating sakit, nakaratay na nasa wheelchair, hindi niya alam, kaya na niyang lumakad. Pero nag-heal na pala talaga siya naturally. Nung panahong dinala roon, na-trigger yung kanyang lakas ng loob na maglakad. Sabi niya, akala niya, ang nagpagaling itong mga fake healer na ito. Hindi sila faith healer. Fake Fake healer. healer yan. Fake Di, healer. napakasimple po ngayon. Kasi sa social media na, wala pa akong nakitang totoong gumaling eh. Mhm. Di ba? Ganun lang, ipakita mo. Tapos meron ka na namang meron ka na naman ngayong pagkagaling. Magpakita ka uli, magpa-check up mo uli. Opo. Tapos paghambingin mo ngayon, pakita mo sa TV, pakita mo sa Facebook. Sigurado ako, totoo. Maraming pupunta sa'yo. Pero gayon pa man, di pa rin ako maniniwala sa'yo. Opo. Kasi wala nang binigyan ng ganoon na Ang Diyos na abilidad. Ang Diyos na ang direktang nagpapagaling. Hindi na yung pastor o apostol. Hindi na po ngayon yung direktang galing sa tao. Ang tangi lang na may binigyan ng kapangyarihang magpagaling, yung mga apostol lang talaga. Kasi sila'y hiningihan ng Diyos at binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon Jesucristo. Pero hindi rin lagi sa lahat ng panahon. May Dahil mga nung yan pong kasing gift of healing at saka miracles, yan po ay sign gifts. Kailangan lang iyon na mangyari sa panahon nila dahil itinatayo ang iglesia ng Diyos, ang kaharian ng Diyos sa lupa. Kailangan may makita talaga na sign na ito na talaga ang kaharian ng Diyos. Yung mga ekstraordinaryong ito na hindi kayang gawin ng tao, nangyayari. Pero nung makatayo na ang iglesia, we don't need anymore the signs. Kasi sign lang siya eh. Pag kilala mo na ang tao, hindi mo na kailangan pa na magpakita ng sign, manghingi sa kanya ng sign. O di ba? Binigay na siya ang birth certificate. Alam mo na, kailangan manghinga mo pa ng hingan. Sino ka ba? Ganun ka lagi isasabihin sa'yo, mayroon kang insomnia. Ano tawag doon? Yung nakakalimot ka. Amnesia. Amnesia. Di ba? May amnesia ka ba? Nangyari na nga yun sa iglesia, nakasulat pa. May amnesia kayo. Gusto niyo pa ulit-ulitin. Dumating na nga ang kaharian ng Diyos. At narito na. At itinayo sa pamamagitan ng mga apostol. Nang wala na mga apostol, wala nang kailangang itayo pa. Nakatayo na eh. Ba't mo tatayuan uli? Hindi pa kumpleto yung itinayo ng Panginoon at ng mga apostol? Tapos bigla kang darating ngayon sa makabagong panahon. Ako'y apostol din. Wow, galing mo. Hindi pa pala tapos ang itinayo ng mga apostol. Apostol pa pala. Nagkulang. Parang si Kibuloy. Kaya daw siya tinawag bilang Kristo sa mga hintil. Hindi daw natapos ni Kristo ang gawain niya. Parang si Pablo yun. Oo, di ba? Sa lumang tipa, sa bagong tipa. Bagong tipan. Kaya sa kanya daw pinagkatiwala yung pagkumpleto ng misyon ni Jesus. Wow, di ba? Di ikaw na. Kaya nga siya nang may hawak ngayon ng susi.
ng kalangitan. Pinalitan na niya si Pedro. Yun, di ba? Ang daming nawala ng trabaho dahil kay Kibuloy eh. Magagalit sa kanya si Pedro niyan. Pati yung mga propeta, nawalan na rin Wala ng ng ano. trabaho. Nanguhula na rin, di ba? Hindi nilang niya nahulaan na siya ihuhulihin. Oh, yun. Yun, Pero, nagtago. nagtago. Kasi kung nahulaan niya siya ihuhulihin, matagal na siyang nawala. Di ba? At saka, hindi na siya magtago. Wala na agad siya diyan. Alangan naman, pahuli ka. O kung talagang pahuhuli ka, ba't ka naman nagtago? Di ba? So, it's all contradictory. Lahat ng sinasabi niya. Diba? So, wala na po, walang kabuluhan na po yung mga pinaggagawa ninyo. Ngayon, pwede tayong mag-pray para sa isang may sakit. Kung pagagalingin siya, gagalingin siya. Pero hindi dahil sa akin o hindi dahil sa nanalangin. Hindi dahil, may gift. Hindi na tayo pwedeng magmalaki na ako ang dahilan yan. Hindi po. Kasi po, mas nga ang mga apostol, di naman nagyabang na sila ay binigyan ng kapangyarihan eh. Diba? Tapos ngayon kayo, nagpapanggap lang kayo, ang yayabang nyo. Yayabang. Dahil sa akin, kaya kayo gumaling. Aba, ikaw na. Panggap lang naman. Kunyari, ginagamit nila yung pangalan ng Jesus. Pero ang totoo, tinataas nila yung kanilang sarili. Hindi, si Mang Jesus yun. Si Mang Jesus. O, yung kapitbahay namin noon, may kapitbahay kami, si Tata Jesus. Yun yung Yun ang masakla, pag minura ng magulang. si Jesus. Malutong talaga, ng Jesus. Kaya Parang, ba, dapat di ginagamit ang pangalang Jesus, pampangalan. Minumura mo na kasi ang Panginoong Jesus pag gano'n eh. Pagka yun ang minumura yung pangalang Jesus, parang minura mo na rin ang Panginoon. Panginoon. Matindi po yung, yung kilala ko na ang pangalan ng kanyang anak Judas. ay hindi po. Hindi. Diyos, mayroong Diyos po Diyos? sa una. Parang pangalan po siya Diosyrus kasi parang pangalan po siya ng agriculturist kasi yung pangalan ng puno siya, scientific name. Tinanong nung kay kakilala nung pinanganak. Tinanong yung magulang, sabi, anong pangalan niyan? Sabi ay Diosyrus. Diyos. Oh, may Diyos eh. Parang iba naman yung spelling niya. Sabi nung hindi pala pwedeng murahin yan. Diyos eh. So, Pastor, actually, ito pong mga apostle na ito, katulad nito ni Carillo, mas magaling pa sa kanya magpagaling eh. Yung nabalita po na pare dito sa Lukban, na si Father Suarez, parang wala na siya ngayon eh. Marami daw napapagaling yun eh. Dito sa may... Kasi ganito eh, ang tawag diyan is yung placebo. Ayun, placebo. Ang placebo effect. is nabalita mo, may gumaling. Nag-expect ka na ng paggaling. Kasi nga, nabalitaan mo, okay, napanood mo sa TV, o narinig mo sa ibang tao. So pagpunta mo roon, handa ka na. Parang psychological. Psychological na yung paggaling. So nag-expect ka na ng may magaganap din sa'yo. At dahil sa nag-expect ka na may gaganap sa'yo, gagaling yung mga psychosomatic mo. At kung eksaktong psychosomatic na lang ang sakit mo, yung magaling ka na naman talaga, tapos hindi mo lang pinangangatawan ng magaling ka, gumaling na ng normal. Kasi ang katawan naman natin, kapatid, ay nagsi-self-heal. Opo. Meron tayong tinatawag na natural healer, na yung white blood cells, pagka may mga infections, pag may mga foreign na objects o yung mga pumapasok sa ating katawan ng mga radicals, harmful radicals, kinokombat yan ng ating white blood cells. At ang tawag diyan ay yung sundalo ng ating katawan. Kaya yung ating immune system mismo gumagana yan. Ngayon, kung halimbawa ang isang tao matagal nang may sakit, tapos yung pala unti-unti na siyang gumaling, ang kaso ay akala niya may sakit pa rin siya. Kaya hindi niya na-enjoy yung healing. Kaya pag may mga ganyan, eksaktong papalakas, may placebo na siya eh. May placebo effect na yung kanyang naririnig, at saka yung mga kanyang napanood, at saka yung kanyang pakiramdam na pagka siya pupunta roon, ina-expect niyang gagaling. Gagaling siya, pero talagang siya ay magaling na. Tsaka hindi naman po totoo kasi siyang may sakit. Kasi kung talagang totoo, yun nga, yung gaya po nung sinasabi ninyo, dapat may medical certificate. Yes, Nagumaling opo. talaga. Dapat po ay dahil naman ngayon makabago ng panahon, ay simpleng-simple na lamang po sa medisina na makita kung ikay talagang may bali, magpa-x-ray ka. Negative. Kung ikay may pilay, magpa-x-ray ka. Kung talagang ikaw ay mayroong sakit sa baga, o x-ray lang ng iyong chest.
O, di kita na yon. Kung may sakit ka sa puso, magpa-ultrasound ka, o magpa-Doppler ka, o magpa-2D echo ka. O kung mayroon ka namang sakit sa utak, magpa-mental hospital ka na. O, wala nang gamot. Mental hospital na. Wala nang ano. Ang talaga pag may sira ng ulo mo, talagang mental hospital na ang punta noon. Tapos ito ang tanong, bakit hindi nga sila pumunta sa mga medical establishments? Doon dapat. At doon niya i-try. Bakit naman kasi kailangan nasa probinsya, nasa Mindanao, mamamasahe pa, pagbibili pa ang kalabaw o baka? Pinaghihirap niyo pa ang mga tao. Kung kayo na lang kaya pumunta roon, at si Carillo, i-entourage lang niya. Let's say, mga 10 katao. Tama. O, di ba? Pumunta ka doon kung saan naroon yung mga may sakit. Opo. Ipunin lahat. Ang problema, sabi nga ni Justin Peters, dahil siya kay Benny Hinn, doon siya nagpipilit na naghahangad ng kagalingan sa ministry ni Benny Hinn, Justin Peters. So, Kaya pala na si Justin Peters kasi na-turn off po siya. na-turn off siya kasi pinapangako sa kanya ni Benny Hinn, nagagaling siya. So, napakarami ng mga crusades ang kanyang dinaluhan, hindi siya gumaling. Tapos, ang problema pa, sa kanyang kadadalo sa crusades si Benny Hinn, nakita niya yung pangluloko na yan pala may pre-interview pala yan. Halimbawa, kung may crusade si Benny Hinn sa isang lugar, mayroon ng screening yung mga tao niya. Pili lang talaga. Pipiliin lang kung ano lang yung psychosomatic lang talaga. Halimbawa daw, mayroong hindi nakakabasa. Diba? Kaya naman pala hindi nakakabasa, malabo lang naman talaga ang mata, kailangan lang salamin. O kaya pagka nilagyan mo ng lighting, mababasa kasi nakatira pala siya, kulang ang lighting system. O kaya pag malaki yung letra ng Bible, mababasa na niya. Kasi malabo lang naman ang mata. So ngayon, pag ganun naman kondisyon, yun daw ang pinapapila. Pero yung malalala, yung mga malalala na sakit, hindi yun pinapasama. Kaya sabi ni Justin Peters, tambak sa likod yung mga naka-wheelchair na pinagpilian, na hindi pinapapunta sa unahan dahil talagang di kaya yon. Hindi yung psychosomatic lang. Talagang totoo yun na mga bali ang buto, may cancer, hindi mo kaya. Hindi talaga, At doon siya nagising at naghanap hanggang sa siya nakarating kay John MacArthur. At narinig niya yung cessationist view. Kaya pala biglang Na ang Diyos ipapagaling pa rin, pero wala nang taong tinawag para bigyan ng power na magpagaling. At iba yung kagalingan nilang ngayon, nararanasan. Yan ay psychosomatic na illnesses lang. Kasi wala naman ni isa man sa buong ministry ni Benny Hinn na nagpatunay na mayroon siyang medical condition na documented na siya gumaling talaga, na mayroon ng documentation na siya wala ng sakit na ganoon. In fact, si Benny Hinn nga, ang puti na ng buhok, sakit yun, matanda na nga Uugod-ugod na, di ba? Sakit ang pagtanda. O bakit siya nga, hindi niya mapagaling ang sarili niya? Pag may salamin ka, may sakit ka sa mata. Hindi mo ba alam yan? Tayo nga, may sakit sa mata. Tama, ako nga, malabo ang mata ko, may sakit ang mata ko. Ako rin Si Pablo nga, may sakit ang kanyang paningin niya, malabo At nagluluha si Pablo at sumasakit ang kanyang mata. Kaya mayroon siyang tagasulat, si Tertius. So, mayroon siyang secretary, amanuensis, ang tawag. Kasi hindi niya kayang tumutok ang kanyang paningin ng matagalan. Kaya pinapasulat niya ang kanyang tagasulat. Pero yung Korinto, sinulat niya sa sarili niyang mata at yung iba, pagka naman sinusulat sa sariling mata, sinusulat niya sa kanyang sariling kamay. Sabi niya, malalaking letra nito dahil ako talagang sumulat nito. Kasi hindi siya makasulat ng maliliit na letra, hindi niya makita pag maliit. Hindi niya alam kung tama ba yung pagkasulat niya, dugtong-dugtong ba. Kaya malabo ang mata ni Pablo. Tapos hindi siya gumaling. Ever. Ibig sabihin, kung ang katuruan na pagka hindi ka daw gumaling, wala kang faith, di walang faith si Paul. Sobra-sobra nga yung faith. Si Paul nga, sobra-sobra ang faith na willing mamatay. Alang-alang sa faith. Alam niya talaga, tiyak na tiyak niya siya sa langit. Pilipos 3:20, na pagkamamamaya natin ay sa langit. Philippians 1:20, ang mamatay, 1:21, ang mamatay ay pakinabang. So, kaya bang sabihin niyo nitong mga fake healers na ito na gusto ko nang umuwi sa Panginoon? Baka ayaw na ayaw niyo pa. Mas malakas ang faith ni Paul. Kulang pang benefit nila. Di ba? So, hindi po kawalan ng faith pag hindi gumagaling. Saka kita niyo, double black eye, yung katuruan ng mga prosperity at saka healing gospel.
Di ba, may sakit ka. Tapos talagang paniwalang-paniwala ka. At pag sinabi nila na ibigay mo ang iyong makakaya dahil yan ang pagpapakita mo ng faith. So, siyempre gagastos ka. Kasi iyang si Carillo at ang iba pang mga fake healers, talagang iyan ay umaasa lang sa mga pahingi. Mga tithes, mga offerings, may turo pa rin yan ng tithes. Ang sabi nga, ang tithes ay ano yan, mandato ng Diyos yan sa ating ngayon. Para yan ang nagdidetermine sa laki ng faith mo. Pag malaki ang iyong pananampalataya, malaki rin ang bigay mo. Kasi yan ang sumasalamin kung gaano kalaki ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Pag-ibig sa kanya. Alam nga naman, mahal mo ang Panginoon, ang bigay mo, 10 piso lang, di ba? Parang yung sa G20. O, di ba? Kung mahal mo ang Panginoon, ibibigay mo ang the best, o, di ba? So, at yun ang nagpapakita kung gaano ka nagtitiwala sa Panginoon, na ibabalik niya yan. Siksik, liglig, nag-uumapaw. Galing. Na walang sukat na kalagyan. Bubuksan ko ang durungawa ng langit. At ibubuhos ko sa inyo ang masaganang pagpapala. Na walang sukat paglagyan. Siksik, liglig. Nag-uumapaw. Yan ang mga katuruan ni Carillo. Reviewin nyo, ganyan-ganyan. Nagtuturo nga din po siya ng first fruit eh. Oh, first fruit offering. Oh. Every January. Oh, ba, unang sweldo mo, ibigay mo lahat. At yun daw pong sumunod na buwan, na mga buwan, Second fruit. Hindi po, pagpapalain ka talaga. Oo, kaya kasi nga nagbigay ka ng first fruit mo. Oo, yun ang kanyang teaching. Normal yan sa mga prosperity gospel, charismatics, sa mga apostle believers, sa mga pretending apostles. Normal yan. Dahil yan nga ang core teaching ng apostleship. Bigyan nyo ako para yan ay sign na kayo nagtitiwala sa lingkod ng Diyos. Ang problema ganito, okay, nabigay ka na't lahat. Talagang seryoso ka dahil may sakit ka. Eh, hindi ka gumaling. Sasabihin na naman sa'yo, hindi ang Diyos ang may kasalanan. Hindi rin ako. Pagkapagturo lang ako eh. Ikaw ang may kasalanan, kulang pa rin ang faith mo. Or, maaaring may itinatago ka pang kasalanan na hindi mo pinagsisisihan. Biruin mo, no? Iyan, expected mo, gagaling ka. Tapos, hindi ka ngayon gumaling. Sisisihin ka pa ngayon na ibigay mo na yung iyong kabuhayan. Na ibenta mo na ang kalabaw mo. Lahat na. Pabukid mo, pati titulo ng lupa mo, isinanla mo na sa bangko. Dahil yun na, pag malaki ang bigay mo, malaki ang pananampalataya. Sorry. Yun ang Malaki ang faith mo pagka malaki ang gift mo. So kasi the bigger your gift, the bigger your faith. Because your tithes, diba? Commensurate, your giving commensurates your faith in God. Opo, tama. Kaya pag malaki ang faith mo, malaki ang bigay mo. At ngayon, malaki ang bigay mo, nahamon ka. O ngayon, ba't di ka gumaling? Sabi sa'yo, wala kang faith. Di ba sabi mo, pag malaki ang bigay ko, malaki ang faith ko, malaki naman ang bigay ko. May kasalanan ka ngayon. May kasalanan. Yan. Wala talagang may lusot. Ngayon, ganito. Wala namang kasalanan. Malay ko, kaya nga itinatago mo. O yun, di ikaw ngayon, parang ang feeling mo ngayon, sinumpa ka ng Diyos. At yun ang masaklap. May sakit ka na, binintang ka pang wala kang faith, dahil kulang ang iyong tithes, hindi kasya yung ibinigay mo. Diba? Doon sa panlasa nitong apostol na nagpapagaling. Ngayon, may bibintangan ka pa na may hindi ka isinusuko. Ngayon, saliksik ka ng saliksik at alam mo namang ikaw ay wala namang... Paano ka pa magkakasala nga? Gusto mo nga gumaling at mamamatay ka na nga. Nagpakabanal ka na nga. Tapos ngayon, bibintangan ka nitong hindi nakakapagpagaling dahil manloloko na ikaw ngayon ay walang faith. O ano ngayon ang iyong ano? Mamamatay ka ngayon na natatakot sa iyong eternal na patutunguhan. Mamamatay ka ngayon na may regret sa buhay mo. Hindi ako tunay na mananampalataya. Mamamatay ka ngayon na nagdududa sa Diyos mismo. Nagiging agnostic ka pa. Agnostic. Na may Diyos ba talaga? Bakit ganon? O di ba? Samantalang dapat siyang patayin. Bakit? Dapat patayin niya mga yan eh. Di ba? Bakit? Biruin mo ang tao, ginugulo mo ang buhay. Tapos ngayon, aapihin mo pa, sasabihin mong dahil hindi sapat ang faith mo, kaya hindi ka gumaling. Samantalang ipinangako mo na kung malakas lang ang faith mo, gagaling ka. Bakit? Ano bang sukat ng faith? Paano masukat? Ikaw nga, aber nga. Oh. Yun ba'y pera-pera lang? O dapat ang patayin. Alam mo itong mga ito, they commit eternal murder. Alam mo, kaya po ako galit na galit sa mga false teachers. Kasi yung false teaching ang nagdadala sa tao sa impyerno eh.
Yan ang kasangkapan ng demonyo. Kasi ang demonyo, ama ng kasinungalingan yan. At yung mga apostol na ito, John 8:44. Ang ginagamit ng demonyo para ang tao inayo sa Diyos ay nagpapanggap siya na totoo siya. At isinusugo niya yung mga false teachers and false prophets. Pinapapaniwala doon sa kanilang katuruan. Oh, John 8:44. Oh, ang ama. Kaya nga ang pinaka dapat nasaliksikin at nasain ng isang tunay na Kristiyano ay yung ano ba talaga ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ayun. At doon ka maniwala, hindi sa mga ganyang Magsaliksik peke. mga tamad kasi. Oh, John Sabi 8:44, dito, pakibasa. ang diablo ang inyong ama at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanig sa katotohanan kailanman sapagkat walang puwang sa kanyang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Ganon din ang mga false teachers. Sila'y ginagamit ng diablo para ang tao iligaw sa katotohanan. Magpapanggap na nagpapagaling. Magpapanggap na pagpapalain. Ang tao pagka sumunod sa kanila. Eh lalo nga naghihirap eh. Na walang Pero mo, ibigay mo ito, merong isang Kenneth Copeland, may isang video ako napanood. Si Kenneth Copeland, bibili siya ng isang eroplano na malaki. Kasi yung kanya daw eroplano, maliit na eh. Luma na. So meron siyang planong bumili ng isang high-end na eroplano. Private jet. Yan, na malaki. Opo. Ngayon, merong isang may sakit na babae na tumama sa loto. Oh, tumawag. May sakit po ako, ano pong gagawin ko, pero mayaman ako. Sabi ni Kenneth Copeland, ibigay mo lahat sa ministry at tiyak gagaling ka. I-search nyo sa YouTube. Kenneth Copeland, lotto winner, tapos siya ay hinahabol ngayon si Kenneth Copeland nung mga anak dahil ibinigay lahat ng magulang namatay. Oh, papalapalakpak si Kenneth Copeland. Mayroon na akong nakabili siya ngayon ng bagong eroplano. Malaking ambag ng babae. Nasa na ang pera? Sinungaling na, magnanakaw pa. Kasi magkapatid yun. Manggagancho. Magkapatid yun. Yung sinungaling, kapatid na magnanakaw. Oh, di ba? Kasi pag nagsisinungaling, gusto magkapera. Nagnanakaw siya. Sa paraan na legal. Gagaling ka, ibigay mo. Eh sino? Kasi nungalingan, hindi gumaling. Di ba? Kasi kung totoo yun, hindi gumaling. Ay, ba't namatay? O, hindi sinungaling ka. O, kita mo? Kasi kung hindi ka sinungaling, kakatotoo yun. Eh bakit? Gusto niya magkapera, makuha. Talagang interested sa loto, na panalo sa loto. Loto na nga, in-encourage pa niyang ibigay, di ba? Doon pa nga lang yung moralidad mo. Alam mo nang di galing iyon sa mabuti? Galing sa bulsa iyon ng mga nagsugal, tapos sabi, bibigay mo sa akin. Sa loto. Ay, grabe talaga. O, naroon na lahat eh. Kasinungalingan, barubalan, diba? Naku po. Pagnanakaw, pagsisinungaling, pagpatay. Kasi pinatay niya, bakit? Mayaman na yun eh. Dapat magpapagamot siya. Di ba? Dapat magpapagamot siya ng tama. Doon sa tamang medisina. Sa mga tamang doktor. Eh dahil naloko, manloloko talaga. Hindi na naawa eh. O idinimanda, gustong kunin ng mga anak yung pera ng mama nila. Eh sabi niya, ay wala, may batas sa Amerika. Pag dinonate mo, wala na yun. Walang kasalanan yun. Ang problema pa sa religion sa US, kaya maraming mga false teachers dyan, ginagamit talaga ang relihiyon para hindi magbayad ng tax. Kasi, non-taxable eh. Ang religion. Si 501, yung ba sa religious entity. Kakita mo, ang daming mga fake na sila Paula White, nagsisiksik kay President Trump. Eh, para wag silang habulin ng gobyerno, di ba? Hahabulin mo ba yung tao na kaibigan ng presidente? Ikaw naman, oh. Pansarili lang yan, napakinabang ang gusto ng mga nakakapit kay Trump. Eh si Trump naman, hindi doctrinally, solid. Basta Kristiyano, welcome. Sinasamantala ngayon. Sinasamantala siya. Oo. Kaya, sabi nung ilang Orthodox Christians,
sana sila ay makapasok doon, pahintulutan sila na mag-evangelize doon sa kay Trump. Meron naman din ng mga evangelicals sa loob, pero kakaunti. Pero ang mga kanyang mga advisors, ang kanyang, si Paul White, yun ang Paul kanyang White. pinakang chief advisor, biruin mo. Babae ba? Ano ni Benny Hinn, disciple ni Benny Hinn, na-convert kay Benny Hinn. Tapos naging miss, kasama ni Benny Hinn. Nahuli pa yung dalawang yan. Nadyaryo naman. Lumabas sa isang hotel sa Rome, sa Italy. Tapos si Benny Hinn at Paulo White. Tapos na front page sila sa Rome. Tapos alam mo kung ba't nasa Rome? Nagdo-donate sa Sistine Chapel. Biruin mo. Yung ibinibigay ng mga born again, i-donate mo ngayon doon sa mga ribulto. Tapos nagpapasarap sila roon. Si Costihin, pamangkin ni Benny Hinn. Oh, yun ang na-reform. Si Costihin ay naging tunay na Christian. Sa Reformed theology siya naglin. Dahil na rin kila John MacArthur, kila Justin Peters sa mga pagtuturo. At ngayon siya ay nag-aaral, nagmamasters, nagdo-doctorate. At ngayon siya may mga libro na rin. Kasi nagmamaster siya, may libro siyang sinulat. At talagang doon niya ni-reveal na si Benny Hinn talaga sinungaling, false teacher, tiyo niya. Oo, pag nag-reveal siya, sinasama niya talaga, may uncle. Ngayon, hindi si Benny Hinn makagalit. Kahit kailan, hindi na binanggit si Costihin. Kasi bakit? Si Costihin ang nakakaalam ng mga itineraries nila. I-reveal At niya. saka, pati yung mga resibo, siyang may hawak. Sabi niya, libo-libong dolyar ang isang gabi sa isang posh na hotel. Samtus meal, hindi naman niya halos nakakain, pero binibili. Napakamamahaling pagkain. Naku. Kasi siya ngayon na sabi nga ni Costihin, talagang siya ay sobrang convicted eh. Dahil isa siya nakinabang sa mga bigay ng tao na dahilan sa pagsisinungaling ng kanyang uncle. So, ibig sabihin po kasama-sama siya dati. No? Oo, siyempre, entourage siya. Si Costihin, entourage, kasama sa entourage. Paano kaya siya nakakilala? No? Through reading of John MacArthur's, yung mga preaching, teaching, internet, yung videos sa YouTube, Talagang, ni MacArthur Paul Washer, doon siya na-reform. Sarap i-invite niyan. Opo, Lalo gusto pagka ang audience mo, mga galing sa Pentecostal. dito sa Narrow Gate. Invite natin sa Narrow Gate. Oo. Sana pansinin tayo. Ano muna po tayo, commercial? Commercial. Tsaka one hour na tayo and 30 minutes. Bago po tayo. Tapos na ba natin yung mga videos? May mga videos po, kaya lang siguro, na po tayo eh. Panoorin na lang natin yung isa pang video and then saka na lang tayo mag-commercial. Opo. Yan. Sana lang. Ano pa yung video natin na Yung nandiyan? healing pa dyan, Brother RJ, may... yan pa yon o yung isa pa? Receive Dalawa the lang naman prophetic yung healing na yun. word from God. Yung birthday niya. Yan yata, yun yata. Parang iba yan eh. Sige. Panoorin. Sige. Parang ang ganda ng StreamYard. Malinaw. Mas maganda kaysa sa kay ano. No? Ganda. Jesus. Ayan nga. Saan nakatira? Yan na nga yun. Eh, bakit ka Pinalayas nagkakaganyan? ang espiritu ng doon sa demonyo. Pinalayas ang demonyo. Lalabas ka riyan. Ano yan? Isa, dalawa, tatlo, lapas! Hindi pa rin lumabas. Taas lang po kayong kamay. Akala niya, ha? Wala talaga. Akala niya, matatakot niya si Janito. Takot niya na. Galing umarte. Eh, sinasabi ko, pag greater power na encounter niya, pero kinakausap niya kanina, walang reaction. Eh, nung naharap kay tatay, nagkaganon. 2023, 30th Huwag ka nang babalik sa anniversary. kanya. Iiwanan mo siya. 31. Lahat ng nilagay mo sa kanya, ugat, buto, dugo, laman. 32. Lapas! 32nd anniversary na. Sorry, ang gababashi ka. Laya na po ito. Tayo mo siya. Kaya nga nangihingi sa tao.
Siya, bilib na bilib ka. Eh, kung may sakit ka rin. Kumusta ka na? Tapos ituturo niya. Lahat po tayo tumayo, palakpakan natin si Jesus. Malaki ang bonus niya. Saan nakatira? Sa Quiapo. Init. Liwanag na po yung mukha niya. Oh. Mainit talaga. O, pawis-pawis sila eh. What a mighty God we serve. Sigaw mo ron sa buong Pilipinas, buong mundo. Sino yung nagpalaya sa'yo? Si Jesus! Amen! Hallelujah! God bless you. Takbo. Kaya may lahi ang sinasabi. Ito, tinan mo. Oy, Itinan mo napakamaling doktrina. Attindi nila eh. Tsaka membro nila, ba't nasasapian? Oo nga. Hindi naman siya outsider, di ba? Kita mo nga, katabi nga nung mga worker eh. Worker, nasapian pa. Eh, paano ka magtitiwala sa isang grupo na worker ka na, nasasapian ka pa rin ng demonyo? Christian. Kasi ang katuroan ng Biblia, who is in you is greater than he who is in the world, sa 1 John. So, hindi na pwedeng pasukan ng evil spirit yung mananampalataya na totoo. Eh, ito kasama nila, nasapian pa. Hindi talaga tunay na mananampalataya yan. Walang espiritu. Walang espiritu ng Diyos. Ba't siya nasapian ng masamang espiritu? Diba? Yung isa mukhang hindi pa nila miyembro, yung isa yung parang umarte din kanina. Oo, Pero yung ito, una. pero ito kilalang kilala nila. At saka nandoon nga naupo nga doon sa katabi ng worker, di ba? Oh, di ba? So, ay talagang kasinungalingan. Bakit naman sasapian pa yung Kristiyano na? Opo. Oh. Tsaka bakit laging palayas ka ng palayas, hindi bumabalik? Satan din ito eh. Di ba pinilayas na dati niya sa una? Bumalik uli, karap pa rin niya. Ginapos O na hindi siya takot. Hindi takot sa kanya si Satanas. Kasi dapat kung takot sa kanya si Satanas, yung susunod na tao, nahaharap saya, hindi na aalis na agad. Kasi na-encounter na siya ni Satanas eh. Di ba yung isa, may pinalayas na siya. Sabi niya, kilala kita. O, kung kilala siya, ba't naman sasapi uli dito sa isa? O, dapat si Satanas, hindi na sasapi doon. Pinalayas na nga niya eh. Balik ng balik. Masalisi. Ibang tao na lang. Oh. At saka kung kilala na siya, hindi na yung sasapi doon. Aalis na rin agad yun. Kasi ibig sabihin, Takot na. walang power siya. Bakit hindi takot si Satanas? Di ba? Kailangan pang palayasin. Ulit. Paulit-ulit. Pinupwersa Alam mo na. yung logic? Illogical siya eh. Di ba? Kasi kung si Satanas takot sa kanya, hindi na yun naharap sa kanya na may sapi yung lalaking yun. Kasi napalayasan niya dun sa isa eh. Tama. The illogical apostle. Baka alalay yung isa. Alam. Ang tanong nga, paano mo natiyak na hindi na yung si Satanas ulit? Satanas eh. Hindi, kasi kung si Satanas napalayas na ng ano niya, paano pa yung demonyo lang? Alagad lang yon. Siyempre, nag-uusap-usap naman yan. Sabi, wag na kayo dyan, nandun si Carillo. Di ba, ako nga, kayang palayasin kayo pa. Di ba? Logic naman ah. Tropa no? O di ba, tsaka biruin mo, ang napalayas yung pinakapinuno, tapos ngayon, kung yun ay alagad lang ni Satanas, demonyo lang yung nakasapi ngayon, abay, magaling. Diba? Dapat Sabi ni Satanas, rebelde ka. Nagagaling-galingan ka pa dyan. Ako nga napalayas sa... Magkakaroon ng kaguluhan kay Satanas, di ba? Magkaroon ng O, kodita. magkakaroon din ng another Satanas ulit. Di ba? Kasi illogical eh, yung mga nangyayari sa grupo nila eh. Bakit may mga ganun? Yung hindi mo illogical eh. Hindi mo siya matagni na maayos sa isip mo eh. Maganda po yung idea na yan. Di ba? Tayo ng O kita mo, hindi lang hindi ba, gabi-gabi, ba? Linggo-linggo pinapalayas, di ba? Sa pulpito nila, same pulpit. Satanas, lumayas ka. Sunod na naman linggo, same pulpit. Satanas, lumayas. Ano yung bumalik? Sumisimba. Kasi linggo eh, di ba? Nakikinig sa kanya, di ba? Sumisimba. Babalik eh, sumisimba rin. Bakit? Siyempre, kasamahan. Member pala niya. Pare-pareha sila. Hindi, member niya. Kasi nga, bumabalik pag Sunday. Member niya si Satanas. Diba, bakit naroon lagi? Lagi Unwelcome na member. Diba? Tapos igagapos. Nakalay. Anong pinanggapos mo doon? Baka marupok na lubid yun. Baka gapok na yung... Oo. Pero mo, linggo-linggo igagapos mo. Tapos linggo-linggo nakakabalik. Kaya dapat pag pinalayas mo na, hindi na, wala na. O kaya baguhin mo na, demonyo na, kasi wala na Satanas. Demonyo naman. Ang problema, demonyo 1, demonyo 2, demonyito. Pag ilang demonyo yan, sino na yan? Di ba? Kasi marami yan eh. At saka, di ba, pagka si Satanas na palayas mo na, dapat takot na sa'yo yung tagasunod. Takot na.
O bakit palayas ka pa rin ng palayas? Ang demonyo. Kasi baka hindi na-inform yung isang... Hindi pwede. Well organized yan eh. Ganun. Di ba kasi bisa sa Ephesians chapter 6, organized siya. May Organized. pamunuan, may kapangyarihan. Parang sundalo rin talaga. Oo, parang sundalo sila Satanas. Yan ay nagme-meeting. Mabilis mag-meeting yan kasi mabilis. Ano lang yan, 1 minute alam na agad. Instruction, di ba? Kaya nagpaparot pa rito. Sa atin, di bida si Satanas. Atin lang natatalakay si Satanas pag may ganyang mga nagpapalayas ng Satanas. Pero tayo, hindi naman bida sa atin si Satanas. Ba't naman natin siya gagawing bida dito? Sa kanilang church, bida Ang si Diyos Satan nga yun ang eh. bida sa atin. Sumasamba tayo para sa Panginoon. Sila para kay Satanas eh. Kasi napipigilan ni Satanas ang pagsamba nila. Di ba? Biruin mo, hindi ka makasamba. Nadidistract. Satanas, lumayas ka, nadidistract mo kami. Biruin mo. Nadidistract ka pa, sa Diyos ka na. Si Satanas naroon din. Kasama ninyo. Espiritu ng antok. Satanas. Ang tanong, bakit kasama ninyo? Si Satanas naroon eh. Pinapalayas nyo. Ibig sabihin, naro sa loob. Yung bumubulong-bulong daw po si Taning eh. Bumubulong-bulong. Ay, bakit sila nabubulong-bulungan? Inihihipan yung So, mata. ibig sabihin, kasamahan siya. Kasamahan. Nandun. Kasi hindi ka mabubulong-bulungan pag hindi mo naman ni-entertain. Di ba? Oo. Magsasawa siya, kabubulong. Ay, ito, bulong ng bulong. Kasi bakit? Pinapakinggan eh. Kasi, di ba? Sabi po ni Brad. Nagsisimba talaga si Satanas sa kanila. Ay, Nagsisimba pero mo, si Satanas. sa every Sunday, naroon din, nagsisimba. Imaginein mo yung ganung katuruan. Nag-worship din. Di ba nagwo-worship din kasama nila? Kasi sila, kasama rin nagwo-worship. Si Satanas din worship. Hindi kaya pala naroon si Satanas. Siya ang sinisimbahan. Ay, kaya pala. Oo. Wala nga naman. Si Satanas, mag-worship sa Diyos. So, yung healing na yun, kaya nandun si Satanas, parang hindi sila natatakot eh. Ibig sabihin, siya yung ano dun eh, yung sinasamba. Biruin mo, hindi siya natatakot. No? Kasi kasamahan. Ito talaga. Sabi, mandaya tayo. Sige, kunyari, umalis ka. Mayas ka. Kunyari, lalay. Bakit? Kasi ganito yan eh. Si Satanas, hindi siya magpapakita na siya natalo talaga eh. Ganito yan. Gagamit siya sa kanya rin para kunyari, Opo. di ba, maniwalas na siya rin. Siya din yon. O Diyos yon. Sa Diyos yon. Kasi siyempre, pag nadaya niya ang tao na napalayas siya kuno, sa Diyos yon, kasamahan yun. Pwede nang dayain talaga. O, di ba, parang Daya na. parang ano lang, parang strategy lang sa digmaan. Di ba? Nakawin mo yung kalabaw. Kunyari, para mapakampi kita, ikaw ay kalaban namin. Kampi ka sa kabila. Nanakawin ko yung kalabaw mo. Tapos, kunyari, ituturo ko, sabihin ko, ninakaw nung kalaban mo, nung kakampi mo. Di ba? Ninakaw. Ibinabalik namin ngayon. Kakampi na kita. Ganun lang din yan. Kunyari ay maalis para, sa Diyos na yon. Pero hindi. Strategy nila yan para maniwala sa atin. Siya ay ama ng kasinungalingan eh. Walang katotohanan sa kay Satanas eh. Kaya pwede siya magkunwaring, siya rin yung umalis. At siya rin yung nagpalis. Opo. Sabi sa Corinto, ang anghel lang si Satanas ay pwede magpanggap na anghel ng kaliwanagan. Sabi doon sa 2 Korinto, chapter 12, si Satanas man ay pwedeng magkunwaring anghel ng kaliwanagan. At kaya di katakataka na yung mga bulaang guro ay pwede rin magkunyaring mangaral ng katuwiran. At convincing sila. Di ba? Convincing. Kasi nangangako sila ng magagandang bagay. Matatamis na pananalita. Yayaman kayo. Pero, Gagaling kayo. kaso po yung May mga, bagong mana ng revelation. Ano? Sabi mo? yung mga material things na yun, ibaga po ang nag-offer nun ay si Satanas. O, di ba? Tingnan mo. Anong inoffer ni Satanas doon sa kay Adan at Eva? Kay Jesus Christ din. O, kay Jesus Christ din. Yung Pareho kingdom. lang. Yung lahat ng kayamanan. Kaya nga, lahat ng ino-offer ni Satanas, yun din ang ino-offer ng mga false prophet. Maliwanag po na Pag nag-offer ang isang tao ng ino-offer ni Satanas, kakampi. Lang nga naman. Pareho kayo ng ino-offer. Opo. So, Kung ang ino-offer mo sa tao, yung ino-offer ng Panginoong Hesus, ay di kay sa Panginoong Hesus. so Pastor, itong mga churches na mayroong apostle, so sila po ba ay masasabi natin na hindi sila tunay na church? Or baka mali lang talagang church? Hindi sila church. False church. Hindi sila tunay na talaga church. talaga. Pero yung may mga tao na minsan nasa loob ng false church. Yun. Para din namang mga may tao rin na minsan ay non-believer, false believer, pero nasa loob ng true church.
So kaya posible na may mga elect sa loob ng kay Carillo na totoong Kristiyano, pero nagdududa na sila. Parang si Costihin. Nagduda siya sa kanyang tito. Kasama pa ng tito eh. Kasama, siya ang bumibili ng mga pangangailangan, siya ang naghahanda ng tutuluyan, siya ang nagbabayad. Siyempre, magkakatiwalaan siya ng pera. Pero, mayroon sa puso niya, ni Costihin, na naghahanap siya ng totoo. Na natuklasan niya, talagang naghahanap siya eh. Siya elect eh, so pinaghanap siya ng Diyos. Kasi kung tunay kang elect, aalis ka sa false na katuruan. Pag ayaw mo namang umalis, ikaw ang aalisin. Gagawaan Diyos ang paraan para mawala yung katuruan na yan. Di ba? Kasi ayaw ka na niya doon eh. So ang gagawin ng Diyos, ililigtas ka sa isang maling iglesia. Kahit gaano ka pa katagal doon, kahit 50 taong ka na doon ka na isinilang. Para din tayo, di ba? Inalis tayo sa Romano Catholicismo. Napakatagal na natin. Ganun eh, inalis tayo. Aalisin ka rin sa isang born again na hindi totoo eh. Kung talagang tunay kang elect. Kasi maraming born again na hindi totoong born again eh. Tama. Na church eh. At ang mga miyembro, karamihan, hindi pupuntang langit talaga, hindi Kristiyano. Kasi ang katuruan nila ay labag sa Biblia, sa lungat. Yun ang ebidensya eh. Yung sinasabi ni Jesus, salu-salungat sa sinasabi nila. O paano yun mangyayaring sa Panginoon yun? Diba? So kaya nga... Sana yung mga member po nitong mga, mga followers, nakakaawa po kasi. Sana magkaroon kayo o kumilos ang Diyos sa inyo. Opo, dalawa lang naman yan ha. Either aalis ka dahil maunawaan mo na mali sila or kagawaan Diyos ang paraan para ka umalis. Kung ayaw mo umalis. Opo. Aalisin talaga. Yun, siguro sa susunod uli na Linggo, Martes, no? Martes ulit. At Huwebes, next week. May mga, abang lang po kayo, may mga bago po kaming magtalakay din. Pwede po kayong mag-suggest ng tatalakay namin. Gaya po ngayon, ito po ay suggestion sa amin, no? Ni Eclectus Hamarteus. Opo. Siya yung ating follower na nag-suggest na kung pwede daw si Carillo ang ating talakayin. Para nakikita ko po siya sa Facebook. Eclectus Hamarteus. Hamarteus. Elect sinner. Hamarteus sinner. Eclectus, elect. Okay. Buti na lang, elect ka, no? Kahit makasalanan ka. Salamat sa Panginoon. Tayo ay hinirang ng Diyos mula sa mga taong walang kwenta upang tayo'y malinis sa ating kasalanan. Magmana ng kanyang kaharian. Pero Pastor, wala pa rin naman tayong kwenta dahil lamang sa righteousness ni Jesus Christ. Tayo ay naging katanggap-tanggap. Kahit naman ngayon, wala pa rin tayong kwenta. Tayo hinugasan lang na kagamitan na dati pa rin na hindi karapat-dapat. Pinaging dapat ka lang. Binihisan ka lang ng katuwiran. Tama. Hindi ka may katuwiran sa sarili. Binihisan ka ng katuwiran ni Kristo. Yun. Kaya tayo walang maipagmamalaki, no? Kahit na anong gawin natin, wala pa rin tayong pwedeng ipagyabang sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Tayo yung mga iniligtas na makasalanan. Siguro po, Pastor, sa one time sa atin pong podcast, discuss din po natin yung about election, ano po? About predestination, para mas maunawaan din po ng mga nanonood sa atin. Sige. Yun. Maraming salamat po, Pastor, sa pag-expose at sa pagpapaliwanag at malinaw na yung mga tama talaga na dapat nating lakaran. Lalo na sa mga nanonood sa atin. Kayo po, kung may mga katanungan kayo, patuloy lang kayo pong mag-comment. At mag-message din po kayo dito sa TG mismo. At kung kami sasagutin. At gaya po ng sinabi ni Pastor Ramil, kung kayo po ay mayroong mga alam na mga bagong katuruan na hindi biblikal, pwede po ninyong sabihin sa amin, i-message sa amin, at yan po ay aming tatalakayin. I-research po namin yan. Okay? Yun, Pastor. Okay. Yun. So, hanggang sa muli po. At patuloy po kayong sumubaybay sa pagtalakay namin at patuloy na pag-expose namin. Hanggang sa muli, ito po ang The Narrow Gate Ministry. And we are The Cult Busters. God bless you all.